President Gu, ito ang ilang mga litratong kinuha ng kasamahan ko sa kumpanya. Maaring may ginagawang masama si President Xu sa labas? May ibang babae? Hinding-hindi iyan mangyayari. Kilala ko ang asawa kong si Shuyan. Palagi siyang malamig at walang pakialam. At siguradong wala siyang hahayaan na lumapit sa kaniya maliban sa akin. Sa mundong ito, ang tanging mahalaga sa kaniya, maliban sa akin, ay ang una niyang pag-ibig na nawala na dahil sa sakit. Alagaan mo ang sarili mo. Huwag mo akong iwan. Paano na ako kung wala ka? Gising na. Magising ka na. Ang una niyang pag-ibig? Matagal na siyang wala, pero hindi pa rin siya makalimutan ni President Xu. Sa loob ng maraming taon, ang mga nagawa niyo para kay President Xu ay higit pa sa kaniya. Lahat ng tungkol sa kaniya, kayo mismo ang umaasikaso. Bakit ang sakripisyo niyo ng maraming taon ay hindi pa rin makakapantay sa alaala ng namayapa na niyang mahal? Ayos lang. Bahagi na iyon ng nakaraan niya, naiintindihan ko siya. At saka, hindi naman ako ganoon kababaw para magselos pa sa taong wala na sa mundong ito. Mula ngayon, ang tungkol sa asawa ko, huwag mo nang pag-usapan pa. Naniniwala ako na hindi siya gagawa ng anuman para saktan ako. Naiintindihan ko po, ma'am. Bakit magkamukhang magkamukha ang babaeng ito sa unang pag-ibig ng asawa ko? Pwede kaya na? Asawa ko, hindi ka naman sumasama sa mga launch event. Bakit kailangang sumama ka pa sa akin ngayon? Bakit? Ayaw mo bang sumama ako sa'yo? Gusto siyempre. Asawa kita, paano ko namang masasabi na ayaw kitang makasama? Kamukhang kamukha nga siya ng dati niyang minahal. Mahal? Sino ba siya? Ipapakilala ko na sana sa iyo. Siya ang bago naming pinapirmang singer sa kumpanya, si Lin Weiwei. Kakagraduate lang niya sa universidad. Kahit bata pa siya, napakagaling na niyang kumanta. Kumusta po, sister-in-law? Madalas po kayong ikuwento ni President Xu. Sa wakas ay nakita ko rin po kayo ngayon. Totoo ngang napakaganda niyo po at ang elegante niyo. Miss Lin? Wala bang nagsabi sa iyo na ang upuan sa tabi niya ay para sa akin at sa akin lang? Sister-in-law, si President Xu po ang nag-utos sa akin na umupo rito. Para raw mas madaling mapag-usapan ang tungkol sa kanta. Asawa ko, hindi ba kailangang bumuo ang kumpanya natin ng sikat na bagong singer? Tamang-tama si Weiwei. Kaya hinayaan ko siyang umupo sa tabi ko para mapag-usapan ang gagawing promotion sa kaniya. Ganoon ba? Noong wala ako dahil sa business trip, sa tingin ko hindi lang ito ang unang pagkakataon na umupo siya diyan. Pangako, mahal, isang beses lang ito. At saka, isa lang naman itong upuan, hindi na tayo bata. Wala namang pinagkaiba kung sino ang nakaupo. Kailangan na nating umalis, matatapos na ang event. Bumaba ka sa sasakyan. Ano po? President Xu, si sister-in-law po. Asawa ko, huwag mo nang pahirapan si Weiwei. Nagmamadali na talaga tayo. Miss Lin, hindi mo ba ako narinig ng malinaw? Sige, uulitin ko pa. Bumaba ka. Pinapababa kita ng sasakyan. Hindi mo ba ako naintindihan? Wife, huwag ka nang mag-asal bata. Kung sino man ang nakaupo sa tabi ko, ganito ba iyon kaimportante? Maaaring para sa iyo, hindi ito mahalaga. Pero para sa akin, ito ay ang aking hangganan. Naintindihan mo ba? Sige, sige na. Weiwei, sa likod ka na muna maupo. Sister-in-law, patawad po. Ako po ay nagkamali. Wife, ayos na ba ang lahat? Pwede na ba tayong umalis? Ano ito? Bakit mayroon kang stockings ng babae sa sasakyan? Sister-in-law, akin po iyan. Bigla pong nag-abiso si President Xu sa akin ngayon. Sinabihan niya akong samahan siya sa conference para makakita naman ako ng ibang kapaligiran. Pero wala na po akong oras para magbihis, kaya sa sasakyan na ako nagpalit. Hindi ko pa po nagagawang iligpit. Wife, hinayaan ko siyang magbihis dito sa loob para lamang makaabot ako sa pagsundo sa iyo. Huwag na huwag kang mag-iisip ng masama. Natatakot ka pa bang mag-isip ako ng masama? Ngayon ay hinayaan mo ang ibang babae na magbihis dito. Bukas ba ay magagawa mo na rin siyang iuwi sa loob ng bahay natin? Wife, huwag ka namang magbiro ng ganyan. Si Weiwei ay isa lamang. Kabataang kakagraduate lang. Huwag mo siyang takutin.
Ano man ang problema, pagkatapos ng conference, ipapaliwanag ko ang lahat sa iyo. Okay ba? Huwag na tayong pumunta dahil kanselado na ang conference. Ano? Kanselado? Wife, napaka-importante ng conference na ito para sa atin. Malaking halaga ang kailangang bayaran kapag kinansela ito. Wala akong paki sa pera dahil may mas importante pang bagay ngayon kaysa sa conference na iyan. Anong mas importanteng bagay? Hindi mo ba alam na ayaw ko sa dumi? Napakadumi na ng sasakyang ito. Hindi mo ba muna ito lilinisin? Diba, husband? Miss Lynn, dahil kanselado na ang conference, hindi mo na kailangang sumama sa amin. Sumakay ka na lang ng taxi pa uwi. President Shu. Wife, ihatid na lang natin siya. Mahirap kumuha ng taxi dito. Delikado rin para sa isang babaeng katulad niya. Anong relasyon mo sa kanya? Bakit kailangan mo pang mag-alala para sa kaligtasan niya? Gu Xiaoyu, maghanda ka sa akin. Nagsisimula pa lang ang totoong palabas. Wife, bakit? Nagagalit ka pa rin. Naipaliwanag ko na sa iyo na isa lang itong pagkakamali. Pagkakamali? Sa tingin ko ay hindi. Balita ko, simula noong pumasok si Lin Weiwei sa kumpanya, ay sobrang maasikaso ka at inaalagaan mo siyang mabuti. Hindi yata iyan ang gawin ng isang seryosong na tulad mong CEO? Anong sinasabi mong sobrang asikaso? Xiaoyu, ang mga salitang sinasabi mo ay masyado nang mabigat. Hangad ko lang naman ang tagumpay dahil sa kanyang talento. Alam mo ba, sa panahon ngayon, napakahirap makahanap ng isang dekalidad na singer. Talagang hindi iyon madali. Para sa akin, isa lamang siyang kagamitan sa trabaho. Sumusumpa ako, wala talaga kaming anumang relasyon. Asawa ko, ito, ay pinadala ko pa talaga sa kaibigan ko mula sa South Africa ang regalo na ito para sa iyo. Tingnan mo kung nagustuhan mo. Mabuti naman at natatandaan mong sa mga susunod na araw ay wedding anniversary na natin. Akala ko kasi ay kinalimutan mo na. Wedding anniversary? Hindi mo naman siguro talaga nakalimutan, di ba? Paano naman mangyayari iyon? Siyempre alam ko, itong regalong ito ay para talaga sa iyo. Ang regalo ko para sa ating wedding anniversary. Asawa ko, alam ko na talagang sobrang busy ko sa trabaho nitong mga nakaraan. Bihira na tayong magkasama kaya hindi may iwasan na makaramdam ka ng kawalan ng katiyakan. Pero ako ang asawa mo, siguradong kilala mo ako. Bukod sa iyo, wala na akong ibang babaeng gustong tingnan. Parang mali yata ang sinasabi mo. Hindi ba't mayroon ka pang isa na hindi makalimutang first love? Bakit mo pa ba siya binabanggit? Ilang taon na ang nakalipas noon. Matagal ko na siyang kinalimutan. Ngayon, ikaw lang ang tanging nasa puso ko. Sige. Mula ngayon, basta't lumayo ka lang kay Lin Weiwei, papatawarin kita. Naintindihan ko na. Ang asawa ko pala ay hindi talaga nagdududa sa akin, kundi nagseselos lang pala. Sige. Pinapangako ko sa iyo. Mula ngayon, lalayo na talaga ako sa kanya. Hinding-hindi ko na muli pagagalitin ng munting selosa ko. O sige ba? Halika, isuot ko sa iyo ang singsing na ito. Ito ay sadyang ipinabili ko pa sa kaibigan ko mula sa South Africa. Pagdating sa anyo at kalidad nito, talagang pinakamaganda ito. Asawa ko, mula ngayon, talagang lalayo na ako sa kanya. Dahil nakikita ko naman ang katapatan mo, papatawarin na kita. Pero sa susunod, huwag ka nang bibili ng ganitong kamahal na mga bagay. Hindi ko naman kailangan niyon. Ang gusto ko lang ay makasama ang asawa ko. Araw-araw. Sige, ipinapangako ko sa iyo. President Xu, Ang brilyanteng pinahanda ko sa iyo. Naihanda mo na ba? handa na po, President Xu. Pero kung malaman po ng asawa nyo na ang brilyante niya ay gawa lamang sa laboratorio at peking klase, samantalang ang tunay na brilyante ay ibibigay nyo kay Miss Lin, hindi po kaya magagalit ang asawa nyo? Basta wag mong hayaang malaman niya. Isa pa, masyadong marami ng alahas ang asawa ko, hindi nakawalan sa kanya ang isang ito. Si Weiwei ang nagsisilbi sa ating kumpanya ngayon bilang pangunahing modelo. Hindi dapat mukhang luma ang mga gamit niya, pati ang suot niya. Alam mo naman ang ibig kong sabihin, di ba? Naintindihan ko po, President Xu. Bumalik ka na sa trabaho. Sige po. Kung nasa tabi lang sana kita, napakasaya siguro. Madam, sobrang tindi po ng usok ng mantika sa kusina. Ako na lang po ang gagawa niyan.
Sobrang stressed ang asawa ko nitong mga nakaraan. Hindi maganda ang kanyang panunaw. Dati, lagi siyang umiinom ng sabaw na niluluto ko, doon lang gumagaan ang pakiramdam ng tiyan niya. Huwag niyo nang intindihin ang mga gawaing ito. Ako na lang ang gagawa. Siya nga pala, ang singsing na ito na ibinigay ng asawa ko para sa aming anniversary, pinili niya pa talaga ito ng maigi. Huwag niyo itong hahayaang madumihan. Pakitabi ito ng maayos. Talagang napakamaasikaso po ni President Xu. Napakaganda po ng brilyanteng singsing na ito. Madam, napakaswerte niyo po talaga. Madam, hindi po ba't brilyante ito? Bakit po ito nagkaroon ng lamat? Posible kayang peke ito? Hindi kaya. Makaalis ka na muna? Sekretarya Jiang, pakiimbestigahan kung may binili ang asawa ko, kamakailan, na kung ano, at kung para kanino ito, lalong-lalo na pagdating sa mga alahas na may brilyante. Opo, Boss Gu. Shuyan, sa dami ng taon nating kasal, at sa dami ng isinakripisyo ko para sa'yo, hindi ko aakalain na sa araw ng ating anniversary, ay bibigyan mo lang ako ng pekeng brilyante. Gusto kong malaman kung ano ang mga lihim na itinatago mo sa akin. Tama nga ang hinala ko. Ibinigay mo ang pekeng brilyante sa iyong asawa, at ang totoong brilyante naman ang ibinigay mo kay Lin Weiwei. Ex-yu yan, mukhang sa puso mo, ang Lin Weiwei na ito ay mas importante kaysa sa akin. Asawa ko, nitong mga nakaraan ay mukhang wala ka sa sarili mo. Kung may problema man, huwag mong kalimutang sabihin sa akin. Ano namang magiging problema ko? Masyado lang talagang nakaka-stress ang trabaho nitong mga nakaraan. Hay nako, sinabi ko na sa'yo noon pa. Ipauubaya mo na sa akin ang mga gawain sa kumpanya. Ikaw naman, mag-relax ka lang sa bahay bilang isang mayamang may bahay. Asawa ko, matagal na tayong kasal. Ang hindi ba dapat ay magkaanak na tayo? Anak, bakit mo biglang nabanggit iyan? Asawa ko. Ngayon ay nasa importanteng yugto ng paglago ang kumpanya natin. Kung magkakaanak tayo ngayon, wala tayong oras para mag-alaga. Naku, ipagpaliban muna natin ang ilang taon. Kung wala kang oras, ako ay mayroon. Kapag isinilang na ang bata, wala kang kailangang asikasuhin. Ako na ang bahalang magpalaki sa kanya. Asawa ko, gustong-gusto ko na talagang magkaanak. Ang pagpapalaki ng anak ay hindi lang para sa iisang tao. Sa ngayon, hindi pa talaga ito ang tamang panahon. Ayaw mo bang magkaanak? O hindi mo lang malimutan ang nakaraan? Anong nakaraan? Sa tingin ko lang talaga ay ngayon ay hindi pa angkop na magkaanak. Maari mo bang sabihin sa akin ang dahilan? Kapag sinabi kong hindi, hindi talaga. Ano bang kailangan ng dahilan? Asawa ko, pakinggan mo ako. Pangako ko sa iyo, huwag kang masyadong magmadali. Kapag ang ating kumpanya ay naging matatag na, susundin ko ang lahat ng gusto mo. Okay ba? Ang tungkol sa bata, huwag muna nating pag-usapan. Mag-focus muna tayo sa trabaho. Ang asawa mo ay may sariling plano. Maliligo muna ako. Kamusta? Nalinaw na ba ang investigasyon? Opo, President Gu po. Ang brilyanteng ibinigay sa inyo ni President Xu ay talaga namang gawa lang sa lab na peking brilyante. Mabibili pa ito sa internet. $9 at $9 na may libreng padala pa. Ang tunay na brilyante mula sa South Africa ay ibinigay ni President Xu kay Lin Weiwei po. Mabuti naman. Hindi nga mali ang hinala ko. Shuyan, hindi ko akalaing magagawa mo ang ganitong bagay. Dahil hindi mo makalimutan ang nakaraan, hahayaan kitang manatili doon habang buhay. Kamusta? Ito ay personal na pinili ni President Xu para sa akin. Maganda ba? Napakalaki ng brilyanteng ito. Siguradong napakamahal nito? Sabi ni President Xu, basta gusto ko, sulit ang anumang halaga nito. Pero parang nakikita ko na, itong brilyanteng ito ay kaparehong-kapareho nung kay President Gu. Matalas ang mata mo ah. Inimbestigahan ko na iyan. Peke yung kanya. Pero ang sa akin, ang siyang totoo.
Ibig mong sabihin, ibinigay sa iyo ni President Xu ang totoo at ang peke naman ang ibinigay sa kanyang sariling asawa? Ay naku, Weiwei, baliw na sa iyo si President Xu ngayon. Magiging matagumpay ka na talaga sa buhay. Siyempre naman. Pero si President Xu, hanggang ngayon ay hindi pa rin inaamin ang tunay naming relasyon. Sa tingin mo kaya dapat ako na ang unang kumilos? Huwag. Baka mamaya ay mahilig lang si President Xu sa pagpapakipot. Ano nang dapat nating gawin? Hindi naman pwedeng maghintay na lang tayo. Kailangan mong ipakita na sa iyo siya, Weiwei. Mag-post ka sa Facebook para malaman ng lahat na ang relasyon niyo ni President Xu ay higit pa sa magkaibigan. Tama. Tama ka. Alam ko na ang dapat kong gawin. Sa tingin ko, kapag nakita ito ni Gu Xiaoyu sa kanyang feed, siguradong magagalit siya ng husto. Shuyan, Lin Weiwei, nagawa niyo talagang maging ganito, kasaya sa likod ko, parang ginawa niyo lang akong tanga. Sige, dahil ganyan kayo, hinding-hindi ko na kayo bibigyan ng anumang pagkakataong mangarap pa. Shuyan, bilang asawa ko, hinayaan mong ang ibang babae ang maupo sa front seat ko at ibinigay mo sa kanya ang regalong para sa akin, hinayaan mo rin siyang gamitin ang tiwalang binigay mo para ipagmalaki ang sarili niya sa harapan ko. Mukhang sa pagsasama nating ito, ay wala ka ng pakialam. President Gu, gusto niyo po bang palayasin ko na siya sa kumpanya? Wag na, ang ganyang klaseng panlilin lang, ay kaya ko nang harapin mag-isa. Isa pa, para kay Shuyan, isa lamang siyang kasangkapan. Pero po, nag-post pa siya sa social media at hindi niya ito itinago sa kahit kanino. Hindi ba't isa itong paghahamon sa inyo? Kung wala po kayong gagawin, ay baka isipin nila natakot tayo sa kanya. Ang regalong ibinigay mismo ni President Xu ay gustong-gusto ko talaga. Salamat sa pinakamamahal kong si President Xu. Hinding-hindi ko makakalimutan ang mga salitang sinabi mo sa akin na basta't gusto ko, kahit gaano pa ito kamahal ay sulit pa rin. Yuyan, talaga bang ganyan parati ang mga banat mo sa mga babae? Akala ko noong huli tayong magkita, noong binigyan kita ng babala, ay mananahimik ka na at magpapakumbaba? Hindi ko akalain na ang dalawang ito ay sobra-sobra na kung umasta, muli nilang nilampasan ang limitasyon ko. President Gu, talaga bang wala tayong sasabihin? Hahayaan lang natin siyang gumawa ng ingay sa kumpanya. Hindi ito ang karaniwan mong estilo. Ang harapin ng mga ganyang walang isip na babae ay napakadali lang. Sekretarya Jiang, wala akong pakialam kung anong paraan ang gagawin mo. Ipaghanda mo ang lahat sa kumpanya, liban kay Lin Weiwei, ng tig-isang natural na South African diamond. Lahat ng tao po. President Gu, aabot ito ng ilang 10 milyong dolyar. Wala akong pakialam sa halaga. Ang gusto ko ay magkakapareho silang lahat. Ipaalam mo rin sa lahat na bukas sa kumpanya ay magkakaroon tayo ng isang recognition ceremony. Dapat ay lahat ng empleyado ay dumalo, kasama na ang ating mga tagalinis. Ang maliwanag ba? Isang recognition ceremony? Ano po ba talagang balak nyo? Malalaman mo rin pagdating ng oras. Gawin mo na. Shuyan, hindi ba't parati mong pinagtatanggol si Lin Weiwei? Sa pagkakataong ito, tingnan natin kung paano mo siya pakikitunguhan at kung ano ang gagawin mo sa akin. Wife, bakit bigla na lang may pagganap na recognition ceremony? Husband, mali ang sinasabi mo. Nitong mga nakaraang araw, napakasipag ng ating mga empleyado, kaya dapat lang natin silang gantimpalaan. Bakit? Ikaw lang ba ang pwedeng magbigay ng regalo? At ako ay hindi? Anong regalo? May maling hinala ka na naman ba? Ngayong araw, ang ika-4 na taong anibersaryo ng ating kumpanya, sa loob ng maraming taon, sama-sama tayo sa lahat ng hirap at pagpupursige para lumago ang kumpanyang ito. Ang pagsisikap ng bawat isa ay nakikita ko, lalong-lalo na si Tiwa Liu ng ating kumpanya. President Gu, ako po ba ang tinatawag nyo? Tiwa Liu, napakalaki ng naitulong nyo sa kumpanya bilang tagalinis sa mahabang panahon. Napakaresponsable nyo po. Kaya ngayong araw, gusto naming ibigay sa inyo ang pagkilalang ito. Ito ang regalong pinili ko talaga para sa inyo. Regalo? Ay, President Gu, hindi na po kailangan ng ganyan. Trabaho ko naman po ito. Isa po kayo sa mga haligi ng kumpanya. Karapat-dapat lang ito sa inyo. Buksan nyo po.
Tingnan nyo kung magugustuhan nyo. Sige po, sige po. Ito. Ito ay. Ang isang ito ay isang diamond galing South Africa na nagkakahalaga ng $1,000,000. Tignan nyo po kung magugustuhan nyo. Ilang milyon. President Gu. Ang ito. Ibibigay niyo po ba talaga ito sa akin? Pero ako, isa lang akong tagalinis. At ang regalong ito ay masyado pong mamahalin. Ano namang masama sa pagiging tagalinis? Ang serbisyo nyo sa kumpanyang ito ay hindi huli sa kahit sino. Halika po, isuot ko po sa inyo. Sa buhay ng isang babae, dapat ay mayroon siyang sarili niyang sing-sing. Ay, naku po. Sa buong buhay ko ay hindi pa ako nakakita ng ganito kalaking diamond. Tignan niyo po lahat, maganda ba? Siyempre, hindi lang si Tiwa Liu ang meron, kundi ang lahat ng nandito ay mayroon din po. Pasasalamat ito sa maraming taon nyo ng pagsisikap para sa kumpanya. Sekretarya Jiang. Ang sabi po ni President Gu, limitado lang ang mga binili. Binigyan ka na ni President Xu ng isa. Nakaparehong kapareho nito, kaya hindi mo na kailangan pang makatanggap nito. Oo nga pala, pagka-receive nyo ng regalo, mag-post kayo sa Facebook para pasalamatan ang ating si President Gu. Sabi ni President Gu, basta masaya at nagugustuhan nyo, kahit magkano pa ang halaga ay sulit ito. Magpo-post na kami ngayon din. Asawa ko, ano bang ginagawa mo? Pinapahiya mo ba ako? Mahal, hindi kita maintindihan. Namimigay ako ng regalo sa mga empleyado. Anong pakialam mo? Nanghihinayang ka ba dahil ang ilang diamonds lang ang ibinigay ko? Ilang beses ko nang sinabi sa iyo na dapat pantay-pantay ang tingin sa mga empleyado. Hindi pwedeng may pinapaboran kang kahit na sino. Asawa ko, alam ko na may nami-misinterpret ka na naman. Nitong mga nakarang araw, may kumakalat na hindi magandang balita sa kumpanya. Sabi nila, kami raw ni Lin Weiwei ay may espesyal na relasyon, pero lahat ng iyon ay imbento lang. Ano bang klaseng tao ako? Hindi mo ba alam? Kung ano kang klaseng tao, ay alam na alam ko. Ang mga karaniwang babae ay hindi makakapasok sa puso mo. Pero iba si Lin Weiwei, lalo na ang kanyang mukha. Marahil siya na ang palaging nasa panaginip mo, hindi ba? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Eksyo yan, hindi ako madamot na babae. Pero kailanman ay hindi ko papayagan na mayroong kahit na sino na laging nagtatangka sa mga pag-aari ko. Ang garapal na pagyayabang ng iba ay masyadong nakakairita sa paningin ko. Tama na. Asawa ko. Sa huli, tingin mo pa rin ba ay hindi ako tapat sa'yo? Sige. Simula ngayon, sumunod ka sa akin at tignan mo kung meron ba akong gagawin na magpapaiyak sa iyo o makakasama sa relasyon natin, okay? Bakit ka ba nagmamadali? Sabi ko bang pinagdududahan kita? Nagsasabi lang ako ng totoo. Mahal, sa tingin ko ang tiwala natin sa isa't isa ay may problema na. Ipapaliwanag ko ng maigi sa iyo ang lahat. O sige, kung ganoon ay ngayon din ay ipaliwanag mo sa akin kung bakit itong diamond na binigay mo sa akin ay peke lang at substandard, samantalang ang binigay mo kay Miss Lin ay totoong diamond galing South Africa? Ganoon ba kababa ang tingin mo sa akin na mas mahalaga pa sa iyo ang iyong empleyado? Ang problema, mahal ko, hindi mo ba inaasahan na ang pekeng diamanteng binigay mo sa akin at ang tunay na diamante na binigay mo kay Miss Lin ay malalaman ko? Huwag kang mag-alala. Ako si Gu Xiaoyu at hindi ako isang mababaw na babae. Hindi ako magpapaapekto sa isang bagay na wala lang naman. Halaga sa akin, para lang makipag-agawan sa atensyon ng ibang babae. Miss Lin, ang diamanteng binigay sa iyo ng asawa ko ay second class lang. Samantalang ang pinamigay ko sa lahat ay pawang mga first class. Kung gusto ni Miss Lin, maaari mong dalhin ang sa iyo at ipagpalit sa akin. Mahal, may gagawin pa ako? Mauna na ako? Ayusin mo na ang lahat dito. Ang ibang tao talaga ngayon, sobra kong magmalaki. Akala ba talaga nila ang isang pangit na bibe ay magiging isang magandang sisne? Tama ka.
Sino ba sa tingin niya ang sarili niya? Kinalaban pa ang ating President Gu. Hindi man lang nag-isip kung kakayanin ba niya. Kapag nagpatuloy pa siya sa pagiging makapal ang mukha, siguradong paulanan siya ni President Gu ng sipa para mapalaya sa kumpanya. Hindi ba sinabi ko na sa'yo? Ang mga regalo ko sa'yo, huwag mong ipagyabang. Bakit mo pa pinost sa social media? Hindi mo ba naisip na magagalit ang asawa ko dahil dito? President Shu, masyadong lang akong sumaya kaya nakalimot ako. Dahil ito ang unang beses na niregaluhan mo ako, masayang masaya lang talaga ako. Alam mo ba kung ano ang usap-usapan sa kumpanya tungkol sa ating dalawa? Nagawa mo pang mag-post ng ganito. Pasensya na President Shu, napahiya kita. Hihingi po ako ng tawad kay sister-in-law. Kahit saktan pa niya ako o pagsabihan, at paluhurin man para magmakaawa. Wala po akong anumang reklamo. Pupunta na po ako ngayon. Sandali. Sige na. Ako naman talaga ang may kasalanan dito. Wala kang kinalaman. Ako na ang bahala rito. Huwag mo na itong intindihin. Pero President Shu, hindi ko lang talaga maintindihan. Bakit dahil lang sa nagbigay ka ng isang regalo, ay ganoon na lang kagalit si sister-in-law? Hindi ba't parang napakababaw naman niya? Sa kabalita ko, simula noong pinakasalan mo si sister-in-law, lagi na lang siyang nagrereklamo sa iyo. Marami ring nagsasabi na si sister-in-law talaga ang big boss ng kumpanya at ikaw ay parang sunod-sunuran lang. Kung anong sabihin niya, ay ginagawa mo at wala kang lakas na lumaban. President Shu, matitiis mo bang habang buhay na magpakontrol kay sister-in-law? Tigil! Huwag mo nang ituloy. Babae lang siya. At sa pamilya Shu, hindi siya ang masusunod. Huwag kang mag-alala. Nandito ako ngayon. Hindi ko nahahayaang apihin ka pa niya muli. President Shu, maraming salamat po. Sa susunod, sa'yo na ako aasa. Makakaasa ka. Xiao Yu, mabuti na lang at pinakasalan ka ng anak ko, kaya itong pamilya Shu natin ay nasa ganitong mataas na posisyon na. Sinasabi ko nga sa'yo, ang pagkakaroon ng mabuting asawa ay nagdadala ng swerte sa 3 henerasyon. Ma, Oh? nagpunta po ba kayo rito? Para manghingi na naman ng pera? Naku, ano bang sinasabi mo? Namimiss ko lang ang anak at manugang ko at naisip kong bisitahin kayo. Normal lang naman iyon, di ba? Pero, nitong huli, kailangan nga po ni Mama ng konting pera. Hindi naman marami, 3 milyong dolyar lang ay sapat na. Ay nako, alam naman ni Mama na mabait ka sa akin. Ang ganitong halaga ay barya lang sa iyo, di ba? Anak, bakit bumalik ka na agad? Hindi ba dapat ay nag-overtime ka sa kumpanya? Marahil ang anak nyo ay may pinupuntahang ibang babae, kaya bumalik siya para hanapin ako. Babae? Anong babae? Babae? Anong babae? Mahal, pamilya na tayo. Ang tungkol sa inyo ng babaeng iyon, hindi ba dapat sa harap mismo ng nanay mo, ipaliwanag mo ng malinaw? Ma, usapan naming dalawa ito. Wala kang kinalaman dito. Pumunta muna kayo sa loob. Ano ba talaga ang nangyayari? Alis na. Asawa ko, ang mga hindi pagkakaunawaan natin ngayon ay lalong dumarami kung hindi tayo magpapaliwanag. Baka ang relasyon nating dalawa ay tuluyan ng masira. Hindi ba iyon ang gusto mo? Mahal, huwag na tayong magsalita ng ganyan, sige na. Inaamin ko, binigyan kita ng peking diamante, pero ikaw ang nagsabi noon na hindi mo gusto ang kahit anong mamahaling gamit. Ginawa ko lang iyon base sa gusto mo. Tama ka? Isang diamante lang to. Totoo man o hindi, wala talaga akong pakialam. Alam mo ba kung anong mahalaga sa akin? Ang mahalaga sa akin ay ang ugnayan ni Lin Weiwei at ng asawa ko na tila may namamagitan sa kanila. Hindi ba dapat lang akong magalit? Hindi ka pa ba talaga titigil? Sinabi ko na sa'yo, empleyado ko lang siya. Wala kaming kahit anong ugnayan. Sa sinasabi mong yan, pinaniniwalaan mo ba ang sarili mo? Ano bang problema mo? Bakit kailangang pag-initan mo ang isang batang babae? Alam mo ba? Dahil sa pagbibintang mo sa kanya, buong gabi siyang umiyak. Pagkagising niya kaninang umaga, ang aga-aga ay mugtong-mugto ang mga mata niya. Nakakaawa talaga siya. Hanggang ngayon, pinoprotektahan mo pa rin siya. Hindi ko siya pinoprotektahan. Naaawa lang ako sa kanya. Estudyante lang siya sa kolehiyo. Kakagraduate lang. Tapos palagi mo siyang pinupuntirya.
Hindi ba't sumusobra ka na? Talaga bang tanga ka? O nagmamaang-maangan ka lang? Uulitin ko sa'yo. Kami ni Lin Weiwei ay walang anumang relasyon. Kapag pinag-initan mo pa siya ulit, gagawin ko ang... Anong gagawin mo? Suyan, huwag mong kakalimutan, lahat ng meron kayo sa pamilya Shu ngayon ay galing sa akin, pati ang bahay na ito. Shuyan, mag-asawa tayo. Gusto ko na ang ating pagsasama ay maging malinis. Sana ay maayos mong tingnan ang sarili mo. Huwag kang gumawa ng bagay na makakasira sa ating pagsasama, kundi alam mo ang mangyayari. Nako, anong nangyayari dito? Bakit kayo nag-aaway ng ganyan? Ma, wala kayong kinalaman dito. Huwag na kayong makialam. Paano walang kinalaman? Kapag may mangyaring hindi maganda sa inyo ni Xiaoyu, kanino pa ako hihingi ng pera? Anak, sabihin mo sa akin ng tapat? Ano ba talaga ang tungkol sa babaeng sinasabi ni Xiaoyu? Ano ba talaga ang kwento? Sinabi ko na po sa inyo, wala pong relasyon. Pwede ba? Huwag na kayong makialam. Sa harap ko pa talaga, magsisinungaling ka? Pinagsasabihan kita? Kung meron ka mang maling ginagawa, alinman sa makipaghiwalay ka na agad sa babaeng yan, o kaya itago mo ng maayos nang hindi malaman ni Xiaoyu? Naku po, kapag nahuli ka ni Xiaoyu sa akto, tapos na ang ating pamilya Shu. Ma, huwag po kayong maniwala sa kanya. Wala po talagang kahit ano. At saka, pwede bang magkaroon naman kayo ng konting dangal? Ha? Sa sinasabi nyo, parang pinalalabas nyo na umaasa lang ang anak nyo sa babaeng iyon. Sinasabi ko sa inyo, tingnan nyo ng maigi. Ito, ang pamilya Shu. Ako ang masusunod dito. Ikaw. Ang mga talentong nakapirma sa kumpanya natin, lahat sila ay nagsisimula sa pinakamababang posisyon. Simula bukas, hindi mo na kailangang mag-record. Magtrabaho ka muna bilang utility sa kumpanya. Utility? Ako ay kinuha ni President Shu mula mismo sa eskwelahan bilang isang espesyal na recruit. Paano ako magiging utility lang? Kapag bumalik na si President Shu mula sa biyahe, tatanungin ko siya mismo. Bakit? Si President Shu lang ba ang masusunod sa kumpanyang ito? Wala na ba akong say dito? Patakaran ito nun ng kumpanya, wala rin akong magagawa. Kung hindi, maari kang umalis ng kumpanya at humanap ng ibang trabaho. President Gu, hindi ba't masyadong mababa ang ginagawa mo? Dahil hindi mo makuha ang puso ng asawa mo, kaya pinagdidiskitahan mo ang isang walang laban na babaeng gaya ko? Pinagdidiskitahan? Masyado mo naman akong minamaliit. Kung gusto kitang pahirapan, marami akong ibang paraan, bakit ko pa gagamitin ang ganitong klase? Tinuturuan lang kita kung ano ang ibig sabihin ng pagiging patas. Sa kumpanya natin, maraming mas magaling kaysa sa iyo. Pero dahil sa personal na dahilan ni President Shu, inilagay ka niya sa posisyong hindi mo naman deserve? Patas ba iyon para sa ibang mga singer sa kumpanya? Magtrabaho ka na ng maayos? Maya-maya, huwag mong kalimutang linisin ang opisina ni President Gu. Gusto ni President Gu na malinis, kaya huwag kang magpabaya. Nakita niyo ba yon? Iyan ang napapala ng mga bumabangga kay President Gu Tinangka, pakasing akitin si President Shu, buti nga sa kanya. Ano bang nangyayari? Weiwei, hindi ba sabi mo si President Shu ay balak kang pakasalan? Bakit ngayon tagalinis ka na? At wala nang nagmamalasakit sa iyo? Masyado lang sigurong busy si President Shu, hindi lang siguro siya nakakaasikaso. Gu Xiaoyu, humanda ka sa akin. Pagbalik ni President Shu, sisiguraduhin kong ipagtatanggol niya ako. Pagdating ng oras, paluluhurin kita at hihingi ka ng tawad. Gu Xiaoyu, pinilit mo akong gawin ito. Ang binti ko. Ang sakit ng binti ko. Tulungan niyo ako. Saklolo. Tulong po. Ang binti ko. Mahal, nandito ka na pala. Pagod ka na siguro, di ba? Heto, sadyang ipinagtimpla kita ng tsaa para sa kalusugan mo, pampalakas ng katawan. Ano ang ginagawa mo? Dapat nga ako ang magtanong kung ano ang ginagawa mo. Ano ba ang ginawa mo kay Lin Weiwei? Ano ba? Bakit mo ginawa ito?
Anong kasalanan ang ginawa niya sa'yo? Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Anong nangyari kay Lin Weiwei? Huwag ka nang magpanggap, Gu Xiaoyu. Alam ko, simula nitong mga nakaraang araw, dahil sa amin ni Lin Weiwei, sumasama ang loob mo. Nirerespeto kita at mahal kita. Pilit ko ring pinagpapasensyahan ang ginagawa mong pananakit at pang-aapi sa kanya. Pero hindi ba't sa pagkakataong ito ay sumobra ka na? Talagang itinulak mo siya pababa sa hagdan. Alam mo ba, napinsala ang binti niya. Ngayon ay talagang sumobra ka na sa hangganan ko. Gu Xiaoyu, hindi na kita kayang patawarin. Anibersaryo natin ngayon, pero hindi ko akalain na dahil lang sa isang babae ay babalik ka para harapin ako. Ganun ba talaga kababa ang tingin mo sa akin? Sinasabi mong sa kumpanya ay binubuli ko si Lin Weiwei at sinadya kong mabali ang binti niya? Pinaniniwalaan mo ba talaga ang mga salitang iyon? Gu Xiaoyu, hindi mo siya gusto at ginawa mo siyang janitress sa kumpanya. Wala akong problema doon. Pero hindi mo siya dapat saktan. Isa siyang estudyante, kakagraduate lang at napakabata pa. Balak mo bang sirain ang buong buhay niya? Bakit napakasama ng loob mo? Napakasilosa mong babae. Selosa? Uulitin ko sa'yo, hindi ko siya kailanman inapi. Sumusunod lang ako sa tamang patakaran ng kumpanya. Bukod sa iyo, sino pa ang maglalakas loob na puntiryahin siya? Gu Xiaoyu. Ilang taon na tayong magkasama? Ngunit dismaya talaga ako sa iyo. Shuyan, kung hindi ako nagkakamali, ito ang unang beses na nawalan ka ng bait at nakipag-away sa akin, at ang dahilan ay para lamang sa ganyang klase ng babae. Sige na, ayoko nang makipagtalo sa iyo. Sinasabi ko sa iyo, simula sa araw na ito, ay dadalhin ko si Lin Weiwei dito sa atin. Ako mismo ang mag-aalaga sa kanya hanggang sa gumaling siya. Ikaw, tutulong ka sa akin sa pag-aalaga bilang kabayaran sa iyong kasalanan. Kabayaran? Nakakatawa. Ako na si Gu Xiaoyu ay hindi magiging ganoon kawawa kailanman. Sinasabi ko sa iyo, Shuyan, ang bahay na ito ay hinding-hindi ko hahayaang tirhan ng kung sino mang babae. Alinman sa aalis ako o siya ang aalis, pumili ka. Sige. Naiintindihan ko na. Kaya pala sa puso mo, mas mahalaga pa sa akin si Lin Weiwei? Sige. Ngayong gabi rin ay aalis ako. Gu Xiaoyu, noong inaapi mo si Lin Weiwei, ang yabang mo, ngayong pinapahingi lang kita ng tawad. Bakit ang hirap? Wala akong ginawang mali, bakit ako hihingi ng tawad? Wala ka na talaga sa katuwiran? Sige, titingnan natin ngayon kung sino ang hindi kayang mabuhay ng mag-isa. Mula noong araw na iyon, hindi na kami nag-usap ni Shuyan at nauwi ito sa Cold War. Mahigit 1 buwan na ngayon na hindi kami nagkikita at ang mga post ni Lin Weiwei sa social media ay lalong dumadami. Tila hinahamon ako. Kasama si President Xu sa aming ikapitong gabi. Ang saya kapag may nagbabantay. Sa iyong tabi. Magsisimula na ang 3 araw at 2 gabing bakasyon kasama si President Xu sa Dubai. Naghanda si President Xu ng espesyal na candlelight dinner. Sa unang pagkakataon na kasama si President Xu sa isang sosyaling handaan, binigyan ako ni President Xu ng isang napakagandang na disenyo ng evening gown. Dati ay ako ang laging kasama ni Suyan at ako ang dumadalo sa mga okasyon sa tabi niya. Ako palagi iyon. Ngunit ngayon ang kasama na niya ay si Lin Weiwei na ang mukha ay kamukhang-kamukha ng una niyang pag-ibig. Ang kasalang ito, hindi na ito dapat ipagpatuloy. President Gu, ngayon po si Lin Weiwei ay naging pangunahing artista na ng ating kumpanya. Pagkatapos ng kanyang pagsasanay, ay magkakaroon ng fan meeting para sa kanyang opisyal na debut. Handa na ba ang mga papeles para sa diborsyo? Ang lahat ng mga ari-arian, stocks, at pondo niyo ni President Xu ay naisaayos na namin ang paghahati. Kapag pumirma na doon si President Xu, ay agad nang magiging balido ang diborsyo. Nakakuha na ba ng abiso mula sa ospital? Opo, maari nang isagawa ang operasyon sa mga susunod na araw. Nakahanap na rin po kami ng tamang donor. Shuyan, ang ating pagsasama ay sa wakas tuluyan ng natapos. Pagdating ng araw ng press conference, mayroon akong sorpresa para sa iyo. Sana ay hindi ka masyadong magulat. Husband,
Para sa ibang babae, matagal mo akong tiniis, pati pagtatago sa akin. Para sa pagkita nyo, mukhang ang pagsasama natin ay narito na sa dulo. Kaya ngayon, hindi lang kita palalayain, kundi mayroon pa akong mas mahalagang bagay na dapat sabihin sa iyo, sana ay makaya mo. Weiwei, lahat ng nandito ngayon ay mga tanyag na tao sa Haicheng Showbiz. Pagkatapos nitong programang ito, ipakikilala kita sa kanila. Mula ngayon, sa tulong nila, mas magiging maayos ang karera mo. Susunod ako sa lahat ng sasabihin mo. Tandaan mo, kapag nagsalita ka na sa entablado, huwag kang masyadong kabahan. Nandito lang ako, ipakita mo lang ang ganda at husay mo. President Xu, salamat sa iyo. Kung hindi ka dumating sa buhay ko, hindi ko mararanasan ang ganito. Huwag mong sabihin iyan, sadyang mahusay ka lang talaga. Tinulungan lang kita ng kaunti. President Xu, hindi. Xu yan. Alam ko na hindi lang ito. Dahil lang sa empleyado mo ako. Ramdam ko ang niloloob mo. Sa totoo lang, ako rin. Anak, sa wakas ay nandito ka na. Nay, Ay, sino naman ang binibining ito? siya iyon, yung lagi kong binabanggit sa inyo na hinahasa namin sa aming kumpanya bilang pambato at ito na nga ang kanyang programa. Magandang araw po, tita. Huwag mo akong tawagin tita. Hindi naman tayo close. Anak, ang mga bisita rito ay lahat mga prominenteng tao. Makikipagdikitan ka lang sa ibang tao, nakakasira ito sa reputasyon. Bitawan mo agad iyan. Ako. Siya nga pala anak, kayo ni Xiaoyu, na matagal na hindi nag-uusap. Lalaki ka, pakumbaba ka na lang at humingi ng tawad, ayos na iyon, di ba? Asawa mo naman siya. Ano ba ang binabalak mo sa hinaharap? Huwag na talaga kayong magpansinan kailanman. Nay, nauna siyang mang-api kay Weiwei. Hindi pa nga siya humihingi ng tawad kay Weiwei. Bakit naman ako ang magpapakumbaba sa kanya? Masyado mo kasi siyang nilayawan. Sinasabi ko sa inyo, ngayon, hinding-hindi ako magpapakumbaba. Ikaw, Oo nga po, tita. Palagi namang nagpaparaya si President Xu kay President Gu. Nakakaawa po siya. Kaya huwag niyo na po siyang pilitin. may karapatan ka bang makialam dito? Huwag magsalita ng ganiyan. Nay, si Miss Lin pa naman, ang pangunahing bituin ngayon, isang susunod na sikat. Ay, Xiaoyu, salamat naman at nandito ka na. Akala ko talaga mayroon pa kayong away ng anak ko. Isang malaking kumpanya, ang pagpapakilala sa baguhan, kaya kahit walang nag-imbita, dapat pa rin akong pumunta. Hindi ba President Xu? Tama na, Gu Xiaoyu. Tumigil ka na sa mga patama mo. Alam ko na pumunta ka rito at hindi ito dahil sa pagsalubong kay Lin Weiwei aminin mo. Isip bata ka na naman ba? Anong maling interpretasyon na naman ito? Tama ka? Pumunta ako rito ngayon hindi para bumati. Ngunit hindi rin dahil para makipag-away o manumbat. Narito ako para ibahagi ang isang magandang balita. Ako ay magkakaroon na ng supling. Ano? Papaano nangyari iyon? Dati ko pa sinabing ayaw ko munang magkaroon isa pa, kay tagal na rin simula nung huli kitang malapitan. Mawawala ang bata? Totoo ba ito? Aba, napakagandang balita niyan. May susunod na sa pamilya Xu, maging lola na ako. Xiaoyu, kailan pa iyan nagsimula? Nagpatingin lang ako kahapon, sabi ng doktor ay 4 na linggo na ito. Hindi. Hindi maaari. Ilang taon na kayong hindi laging magkasama at nitong nakaraang araw si President Xu ay laging kasama ko. Paanong nagkaroon ng bata? Tama ka sa puntong iyan, kailanman hindi ko nakasama si Xuyan at talagang hindi kami nagkasama dahil ang batang dinadala ko ay hindi galing sa kaniya. Ano ang sinasabi mo? Na ang batang dinadala mo ay hindi sa anak ko? Xiaoyu, nagsasabi ka ba ng kalokohan? Bakit kailangang magulat? Ma, alam nyo naman na pangarap ko talagang maging isang ina. Pero sa pamilya nyo, ayaw ni Xuyan. Ngayong may anak na ako sa wakas. Hindi ba dapat nyo akong batiin? Magiging nanay na ako? Gu Xiaoyu, lahat ng nandito ngayon ay mga kilala at mahahalagang tao sa Haicheng. Pwede bang huwag ka nang magbiro? Hindi ako nagbibiro. Kung hindi ka pa rin naniniwala, mayroon akong resulta ng ultrasound dito. Ang tingnan mo. Ngayon, nakikita mo na? Ang batang ito sa sinapupunan ko ay ganito na kalaki at ang batang ito ay siguradong hindi sa iyo. Ito. Paanong nangyari ito? Xiaoyu, ano ba talaga ang nangyayari? May sakit si mama sa puso. Huwag mo naman akong takutin ng ganyan, pwede ba? Ma, hindi ko po kayo tinatakot. Totoong buntis ako sa anak ng iba. Nangyari iyon noong si Xuyan at itong si Lin Weiwei ay naglalandian. Mag-isa lang ako sa buhay, malungkot at nangungulila. Naisip ko ring humanap ng makakasama. Kaya naman, nabuntis ako. Pero hanggang ngayon, hindi ko alam kung sino ang ama ng batang ito.
Asawa ko, kung hindi ka naman nadedemanda, pwedeng kapag malaki na ang bata, ay tawagin kanyang daddy. Pero syempre, sa akin ang apelido niya. Xiaoyu, ikaw. Gu Xiaoyu, tumahimik ka. Alam mo ba ang pinagsasabi mo? Syempre, alam ko ang sinasabi ko. Bakit? Noong nakita mong pinagtaksilan ka ng asawa mo, sumama ba ang loob mo? Sister-in-law, alam kong ginagawa mo ito ngayon para pagselosin si President Shu dahil gusto mo siyang makuha ulit. Pero hindi mo dapat isakripisyo ang reputasyon ni Shu Group. Nag-uusap kaming mag-asawa? Bakit ka nakikialam? O, naalala ko na. Ikaw pala ang bida ngayon, isang sumisikat na bituin. Hindi na iyong kakagraduate lang na estudyante. Congrats sa iyo. Baka sa susunod na panahon, maging Mrs. Shu ka na. Sa dami ng daldal mo, dahil pa rin ito sa ating dalawa, hindi ba? Gu Xiaoyu, sasabihin ko sa iyong muli. Trabaho lang ang ugnayan namin ni Weiwei, hindi kami lumampas sa linya at wala akong ginagawang masama sa iyo. Talaga ba? Pero ang sinasabi mong babae na wala kayong ugnayan ay araw-araw nagpo-post sa social media tungkol sa lambingan ninyong dalawa? Ang hindi mo ba alam yon? Ngayon, ang mga bago nating kliyente ay baka nakalimutan na ako at iniisip nilang siya ang tunay na Madam Su. Ganoon na ang nangyari? Iniisip mo pa ring walang mali siya? So yan, totoo ba ang sinasabi ni Xiaoyu? Sa mga nakaraang araw, lagi mo ba talagang kasama ang babaeng ito? Ma, talagang trabaho lang po ang ugnayan namin ni Weiwei. Sa mga panahong ito ay magkasama nga kami, pero ang pinag-uusapan lang namin ay tungkol sa trabaho at wala kaming ibang pag-uusap. Kaming dalawa ay talagang malinis ang intensyon. Napaka-ironic ng malinis ang intensyon. Ngayon, tatanungin kita, pinuprotektahan mo siya sa opisina at nakikipag-away ka sa akin para sa kanya, hinayaan mo siyang tumira sa bahay natin at para mapasaya siya, binigyan mo siya ng totoong diamante, pero peke ang binigay mo sa akin, hayaan mong ang lahat ang humusga. Ito ba ang sinasabi mong malinis na intensyon? Ang President Shu na iyan ay si Hai Cheng, isa sa mga nangungunang boss pero nakapagtataka na ang ibinigay niya sa sarili niyang asawa ay sirang gamit, samantalang ang ibinigay niya sa iba ay tunay? Hindi ba dapat ay hindi ganoon? Hindi ba si President Shu ay laging malamig makitungo sa iba? Maliban sa kanyang asawa, wala siyang pakialam sa ibang tao. Hindi rin siya nang bababae sa labas. Pero nakapagtataka na ngayong araw ay inaalagaan niya ang ibang babae. Para sa akin po, ang relasyon nilang dalawa ay talagang kakaiba. Kaya pala itong si Lin Weiwei, isang batang graduate lang sa kolehiyo, ay nakapasok agad sa industriya at nakagawa pa ng kanta. Iyon pala, si President Shu ang laging nasa likod at tahimik na tumutulong sa kanya. Mukhang talagang naakit si President Shu sa babaeng ito. Ma, huwag kang makinig sa mga sinasabi nila. Ako at si Weiwei. Paliwanag? Ano pa ang kailangan mong ipaliwanag? Kahit hindi na ito sabihin ni Xiaoyu, kahit ako ay nakikita ko na ang relasyon niyo ng babaeng iyan ay hindi tama. Anak, habang hindi pa tuluyang nagagalit si Xiaoyu, humingi ka agad ng tawad kay Xiaoyu pagkatapos ay mangako ka na hindi ka na makikipag-ugnayan sa babaeng iyan. Mag-sorry ka na, bilis na. Gu Xiaoyu, hindi ba natin pwedeng pag-usapan ito pagdating natin sa bahay? Kailangan mo ba talaga, sa harap ng maraming tao, na ipahiya ako? Ano ba talagang gusto mong gawin? Wala akong ibang gustong gawin, kundi ang magsabi ng katotohanan. Gusto kong ipakita sa lahat. Kung ang tinitingnan nila bilang isang napakabait na lalaki, ay kung ano talaga ang ugali nito sa likod nila. Ikaw. Shuyan, huwag ka nang magsalita. Humingi ka na ng tawad kay Xiaoyu. Bilis, mabait si Xiaoyu, tiyak na papatawarin ka niya. Wala akong ginawang mali, kaya bakit ako magsosorry? Hindi ko akalain na hanggang ngayon, ay hindi mo pa rin alam kung ano ang pagkakamali mo. Gu Xiaoyu, hindi ko inakala na darating sa puntong ito ang ating relasyon, pero sinasabi ko sa iyo, wala akong ginagawang masama laban sa iyo, ikaw lang ang nag-iisa dito sa puso ko. Hump, hindi ako nakikinig sa sinasabi ng iba. Pinapanood ko ang ginagawa nila. Lahat ng ginagawa mo ay kitang-kita ko ng malinaw. Ate, sa tingin ko ay nagkakamali ka lang. Walang mali siya sa amin ni President Shu. Tungkol sa brilyante noong nakaraan, wala rin po akong alam doon. Pinoprotektahan lang ako ni President Shu sa kumpanya dahil lamang sa pinahahalagahan niya ang talento ko. Lahat ng ugnayan namin ni President Shu ay para lamang sa trabaho. Ate, alam kong mahilig ka nag-isip ng kung ano-ano. Makitid din ang isip mo, pero kailanman ay wala kaming. Masamang balak ni President Shu, hindi kami lumalampas sa limitasyon namin. Gu Xiaoyu, ano pa ba ang dapat naming gawin para maniwala ka sa amin? Alam mo ba, si Weiwei ay naputulan ng binti dahil sa iyo,
pero wala siyang sinabing masama laban sa iyo at pinapayuhan pa akong makipag-ayos sa iyo. Isang batang babae na napakaintindihin. Bakit mo ba siya palaging pinag-iinitan? President Shu, huwag ka na sanang makipag-away kay ate. Kung dahil talaga sa akin, kaya nasisira ang pagsasama niyo, ay aalis na ako sa kumpanya bukas para maibalik ang dati ninyong pagmamahalan. Gu Xiaoyu. Tingnan mo ang katuwiran niya. Masyado mong pinagtitripan si Weiwei. Pero kami pa rin ang iniisip niya. Hindi ka ba pwedeng maging mature gaya ni Weiwei? Pwede bang itigil mo na ang panggugulo? Lin Weiwei, ang galing mo palang umarte bilang isang inosenteng tupa. Kaya pala itong si Shuyan ay nawalan na ng sarili dahil sa panunukso mo? Tungkol sa sinasabi mong itinulak kita sa hagdan hanggang sa maputulan ka ng binti, huwag kang magsalita ng ganyan. Ngayong araw ay may isinama akong isang lumang kaibigan mo. Hayaan natin siya. Ang magpaliwanag para sa akin. Miss Chen? Anong may sabi na pumunta ka rito? Siyempre pumunta ako para magpatunay para kay President Gu. Lin Weiwei, ang maliliit mong laro kay President Gu ay walang binatbat. Pinapayuhan kita, mas mabuti pang humingi ka agad ng paumanhin kay President Gu. Napakabait ni President Gu. Siguradong mapapatawad ka niya. Ikaw? President Shu, papatunayan ko na ang tungkol sa pagkapilay ng binti ni Lin Weiwei ay sarili niyang palabas lamang. Ang layunin niya ay para kaawaan mo siya at pagkatapos ay hiwalayan mo si President Gu. Anong pinagsasabi mo? Paano ko naman gagawin ang bagay na iyon? President Shu, hindi ako nagsisinungaling. Dapat alam mo ang ugnayan namin ni Lin Weiwei sa kumpanya. Mag-best friend kaya kami. Noong nasa kumpanya kami, wala kaming lihim sa isa't isa. Kahit anong mangyari sa kanya, ako ang unang nakakaalam. Kung hindi ka naniniwala, may ebidensya ako. Ebidensya? President Shu, nakikita mo na ba ng malinaw? Si Lin Weiwei. Kapag nakatalikod ka, ay ganyang klase ng babae at saka gusto niya talagang palitan si President Gu para maging Mrs. Shu. Patalikod siyang gumagawa ng kung ano-ano para lang sirain ang relasyon niyo. Bakit mo ba ako pinapahamak? Bakit? Ano ba ang naging kasalanan ko sa'yo? Miss Lin, sisihin mo ang sarili mo dahil maling tao ang kinalantari mo, ang iyong matalik na kaibigan, ay tuso rin gaya mo. Kaunti lang ang ginawa kong diskarte at inamin na niya ang lahat. Mukhang ang pagkakaibigang plastic nyo ay talagang walang kwenta. President Gu, tapos na ang pinagawa mo. Mauna na po ako. President Shu, ngayon, may masasabi ka pa ba? President Shu, hindi ko sinasadyang lokohin ka. Hinding-hindi po. Walang hiya ka. Kung hindi dahil sa'yo, ang anak kong si Sun at ang manugang ko ay hindi aabot sa ganitong sitwasyon. Ako, mapaparusahan kitang bruha ka. Nay, tigil na po. Son, niloloko ka na niya at sinisira pa ang relasyon niyo bilang mag-asawa. Poprotektahan mo pa rin ba ang babaeng iyan? Nawala na ba ang bait mo? Alam kong niloloko niya ako, pero habang nakatingin sa mukha niya, hindi ko magawang saktan siya. President Shu, ginawa ko ang lahat para sa'yo. Alam kong mahal mo rin ako. Bakit hindi tayo pwedeng magsama? Lin Weiwei, sa wakas ay umamin ka rin? Oo. Inaamin ko. Gusto ko nga si President Shu. Ano naman ngayon? Gu Xiaoyu. Sinuwerte ka lang sa pinagmulan mo. Anong karapatan mong maliitin ako? Hindi mo deserve na makuha ang pagmamahal ni President Shu. Kung patas ang laban, hinding-hindi mo ako matatalo. Bakit napakalakas ng loob mo? Sa tingin mo ba kung wala ako, makakaangat ka na? Siyempre naman. Napakabuti ni President Shu sa akin. Kung wala ka, ako ang dapat na Mrs. Shu. Mukhang hindi mo pa talaga alam, kaya sasabihin ko na sa'yo. Ang dahilan kung bakit mabuti si President Shu sa'yo, dahil sa paningin niya, panakip-butas ka lang. Gu Xiaoyu, tumahimik ka nga. Kapalit lang? President Shu, tungkol sa kapalit na sinasabi niya, ano bang ibig niyang sabihin? Huwag kang makinig sa mga pinagsasabi niya. Nahihiya siyang magsalita, kaya ako na ang magsasabi sa'yo. Pinili ka niya sa kolehiyo, matiyagang hinubog ka, at sa bawat aspeto, inalagaan ka niya ng mabuti. Dahil ito, sa hitsura mo na, kamukhang kamukha ng pumanaw niyang unang pag-ibig. Sa tuwing tinitingnan ka niya, para ka ring ang kaniyang first love, kaya ganyan na lang ang bait niya sa iyo. Tama ako? Hindi ba? Shuyan? President Shu, totoo ba ang mga sinabi niya? Habang buhay mo lang ba akong itinuring na kapalit na habang kasama mo ako, iba ang nasa isip mo? Lin Weiwei, hindi mo pa rin ba naiintindihan?
Ang pagmamahal niya sa iyo ay nakabase lang sa ibang tao? Bukod sa mukhang ito, wala ka ng halaga sa kaniya? Hindi mo kayang makipagsabayan sa negosyo para palakihin ang kumpanya niya? Wala ka ring koneksyon para tulungan siyang palawakin ang merkado? At lalong wala kang matinding pinagmulan para gumawa ng mga tulay para sa kaniya? Kaya, kampante ka ba talaga na magiging Mrs. Shu ka? Dahil isa ka lamang isang panggagaya na hindi alam kung kailan itatapon ng iba? Sa tingin mo, gaano ka-importante ang isang peke sa kaniyang puso? Tama na. Gu Xiaoyu, ano ba ang pagkakamali ko at kailangan mo itong gawin sa akin? Bakit? Tinamaan ba kayong dalawa? Pasensya na, ang isang taong tulad ko ay marunong magtanim ng galit at pagdating naman sa paghihiganti, hindi ako nahuhuli. Lin Weiwei, ngayon alam mo na kung bakit kahit anong bait ni President Shu sa iyo, hindi pa rin siya handang mag-level up? Kahit gaano ka pa kamukha, hindi mo kailanman magiging ang pumanaw niyang first love. O sa madaling salita, kung wala ang mukhang iyan, para sa kaniya, wala kang anumang halaga. Tama ako, hindi ba, President Shu? Gu Xiaoyu, nasisiyahan ka na ba niyan? Akala mo ba kapag sinabi mo ang lahat, ay nanalo ka na? Akala mo ba dahil sinabi mo ang totoo, ay aatras na ako? Ano naman kung kapalit lang ako? Handa akong maging kapalit ng unang minahal niya. Basta't mahal ako ni President Shu ay sapat na. Wala akong pakialam kung sino ang nasa puso niya. Lin Weiwei, para lang makuha mo ang puso ng isang lalaki, napakababa na ng tingin mo sa sarili mo, kaawa-awa ka. Ano naman kung kaawa-awa ako? Hindi bababa sa puso ni President Shu, ay ako na ang nasa loob, hindi ikaw. Huwag kang mag-alala, ang ganiyang klaseng lalaki ay hindi ko aagawin sa iyo. Ituturing ko itong basura na ibibigay ko sa iyo. President Shu, narinig mo ba? Ibinigay ka na sa akin ni Gu Xiaoyu. Mula ngayon maaari na tayong magkasama ng hayagan at ako ang magiging nasa likuran mo na mabuting asawa, ang iyong Mrs. Shu. Bitiwan mo ako. Lin Weiwei, bitiw. Huling babala ko na sa iyo. Dahil magkatrabaho lamang tayo. Huwag ka nang lumabis. Gu Xiaoyu, noong una pa lang ay alam mo na ang lahat ng ito. Oo, tama ka. Ang puso ko ay laging may anino ng aking unang minahal na si White Moonlight, hindi ko siya makalimutan. Kaya nung nakita ko si Lin Weiwei, ay kusa ko siyang pinotektahan dahil ayaw ko siyang makitang umiyak. Ngunit, sa simula't simula pa lang, ay wala akong ibang intensyon o pagnanasa sa kaniya. Asawa ko. Maniwala ka po sa akin, wala po akong ginagawang anumang bagay na magtataksil sa iyo. Tama ang sabi mo. Maaaring wala kang kasalanan, ngunit lumago na ako ngayon at hindi ko na ipagkakatiwala ang aking kahinaan sa kahit na sinong tao na posibleng makasakit sa akin. Julian, alam mo dapat na ang tiwala at pagmamahal sa pagitan natin ay matagal nang nawala. Ang kasunduan sa diborsyo ay naihanda ko na. Maghiwalay na tayo. Naghiwalay ko na ang lahat ng mga ari-arian na nasa pagitan natin. Ang mga kondisyong nakasaad diyan ay maaari mong basahing mabuti. Huwag kang mag-alala dahil naging mag-asawa naman tayo. Kung ano ang dapat para sa iyo ay hindi ko babawasan kahit isang sentimo. Pumirma ka na agad? Gu Xiaoyu, ilang araw lang tayong hindi nag-usap. Kailangan ba talagang umabot sa puntong kailangan nating mag-divorce? Tama, Xiaoyu, ngayong alam na natin ang katotohanan, na ang lahat ng ito ay dahil lang sa panghihimasok ng babaeng iyon sa inyong dalawa. Siguradong kayong mag-asawa ay magagawa pang bumalik sa dati, bakit kailangan pang mag-divorce? Ganyan, Xiaoyu, kung meron kang ginagustuhan kay Shuyan, sabihin mo lang sa akin at sisiguraduhin kong turuan ko siya ng leksyon. Ma, wag na po kayong magpanggap na para sa ikabubuti ko ito. Hindi naman kayo nag-aalala na mag-divorce kami ni Shuyan. Ang inaalala nyo ay kapag nag-divorce na kami, hindi ko na kayo matutulungan sa pamilya Shu. Dahil ang lahat ng meron sa pamilya Shu ngayon at lahat ng inyong pag-aari ay galing sa akin. Gu Xiaoyu, bakit ganyan ka magsalita sa nanay ko? Ayaw ko nang makipag-usap sa'yo, pumirma ka na sa divorce papers, ayaw ko na talagang makita ka. Sinasabi ko sa iyo, Gu Xiaoyu, hindi ako makikipag-divorce sa iyo. Wala nang saysay na ipilit mo pa iyan. Ayos lang kung ayaw mong pumirma. Darating ang oras na hihilingin ko ang pilit na divorce. Kahit pumayag ka man o hindi, ang divorce na ito ay itutuloy ko. Gu Xiaoyu, ano ba talaga ang dahilan kung bakit napakadesidido mo? Dahil ba? Dahil ba talaga sa bata sa sinapupunan mo? Muntik ko nang malimutan kung hindi mo sinabi. Oo, buntis ako at hindi ikaw ang ama ng bata. Kaya nararapat lang na makipag-divorce ako sa iyo. Gu Xiaoyu, huwag ka namang magbiro ng ganyan, pwede? Ngayong si Lin Weiwei ay nagkaganito na dahil sa iyo. Ngayon naman ay ginagamit mo ang pagbubuntis para lokohin ako. Ano pa bang gusto mong mangyari? So yan, totoong hindi kita niloloko? Buntis talaga ako.
Malamang hindi mo alam, sa mga araw na hindi tayo nag-uusap, nagpapabantay ako sa bawat kilos mo. Walang kahit sinong lalaki na lumalapit sa iyo. Paano ka magbubuntis? Sikreto ko iyon at wala akong balak na sabihin sa iyo. Sikreto? Masyado kang mapagduda. Sige, kung gusto mo talagang mag-divorce, pagbibigyan kita. Pipirma ako. Son, ano bang sinasabi mo? Hindi kayo pwedeng mag-divorce. Ma, lahat ng ito ay kontrolado ko. Ngayong napirmahan na ang divorce papers, simula sa oras na ito, wala na tayong anumang ugnayan. Sa susunod na bahagi ng buhay ko, sana ay hindi na tayo magkita muli. Oo nga pala, ang binili kong bahay ay ibibigay ko na sa iyo. Tutal, tumira ka na doon kasama ang ibang babae. Nadidiri na ako doon. Son, si Go Xiaoyu ang pinagmumulan ng yaman natin. Talaga bang dinivorce mo siya? Pagkatapos nito, kapag may nangyaring masama sa kumpanya, wala na ang tutulong sa atin. Ma, sasabihin ko muli. Ako, si Shuyan, ay hindi umaasa sa babae. Nasisiguro kong bago matapos ang isang buwan, babalik din siya para hanapin ako. Nagmamaldita lang siya ngayon, sakyan na muna natin siya. Oo nga pala, Shuyan, nakalimutan kong sabihin sa'yo. Sa totoo lang, ako, si Gu Xiaoyu, ay hindi kasing luwag ng iniisip mo. Alam ko, sa dami ng taon nating pagsasama bilang mag-asawa, na mukha tayong masaya, pero sa puso mo, hindi mo pa rin makalimutan ang dati mong kasintahan na wala na. Naintindihan at nirespeto ko ang iyong nararamdaman, kaya sinubukan kong makuha ang puwang sa iyong puso. Ngunit nang lumitaw si Lin Weiwei, saka ko lang lubos na naunawaan na ang pag-iibigan natin simula pa lang ay hindi na totoo. Kaya, ang tuluyang pagputol sa ugnayang ito ay paglayas sa nakaraan at muling pagsisimula, ang tanging tamang desisyon. Ito po ang financial report ng kumpanya para sa panahong ito. Napakagaling niyo po talaga. Loob lang ng ilang taon ay ginawa niyo ang ating kumpanya na isa sa top 3 na malalaking kumpanya sa Haicheng. Ibinigay niyo ang kumpanya sa pamamahala ng dati ninyong asawa. Sayang na sayang po talaga ang inyong talent. Sige na, kailan ka pa naging ganyan kabilis magsalita ng matatamis? Nasaan si Chen Chen? Nasa itaas po. Ang himbing ng tulog niya. Nga pala, Sekretarya Jiang, sa susunod na buwan ay aalis ako para sa trabaho. Hanapan mo ako ng maayos na yaya para mag-alaga kay Chen Chen. Dapat padalhan mo ako ng video araw-araw. Huwag mong kakalimutan. Sige po, President Gu. Bakit hindi ka pa umaalis? May problema ba? President Gu, may isang bagay po akong hindi alam kung dapat ko bang sabihin. Natatakot po ako. Bakit ka matatakot na magsalita sa harap ko? Sige, sabihin mo na. Sige po, sasabihin ko na. Simula nang mag-divorce kayo, hinahanap po kayo palagi ng dati ninyong asawa. Kumalat na po ang balitang ito sa buong Haicheng. Sabi nila hinahabol kanya dahil sa pagmamahal at sumumpa siyang kukunin kanyang muli. Hinahabol dahil sa pagmamahal? Nakakadiri namang pakinggan? Ngayon, naghahanap siya ng impormasyon tungkol sa inyo kahit saan. Natatakot ako na balang araw ay mahanap niya kayo. Siguradong mapapahamak po kayo. Anong panganib naman ang kakaharapin ko? Hinding-hindi ko inilalathala ang pagkakakilanlan o tirahan ko. Paano niya ako mahahanap? At isa pa, kahit mahanap niya ako, anong magagawa niya sa akin? Huwag kang mag-alala. May isa pa po palang bagay. Kinukulit po kayo ng inyong ina tungkol sa usaping pagpapakasal, pero hindi po niya kayo matawagan sa inyong telepono. Pagpapakasal? Hindi ko kailangang magpakasal. Sapat na sa akin si Chen Chen. Pero sabi po ng matandang ginang, hindi niyo raw dapat isuko ang pagkakataong magmahal muli dahil lang sa dati ninyong asawa. Pinahanap niya po ako ng ilang nababagay na mga date para sa inyo, para po makipag-blind date kayo. Sabihin mo na lang sa mama ko na dumanas na ng hirap ang anak niya sa pagsasama noon at ayaw ko nang maranasan iyon ulit. At saka may anak na ako, hindi ko na kailangan ng lalaki sa buhay ko. Hindi ko po yata kayang sabihin yan. Kapag nagalit ang inyong ina, natatakot din po ako. Basta ikaw na ang bahalang magpaliwanag sa mama ko. Kapag hindi mo na ayos yan, babawasan ko ang bonus mo para sa buwan na ito. President Gu, napakalupit niyo naman po. Sige na, bumalik ka na sa trabaho. Ipapasyal ko muna si Chen Chen mamaya. Mahal ko, sa wakas, nahanap din kita. Shuyan, anong ginagawa mo rito? Sinong nagsabi sa iyo na narito ako? Mahal, alam kong nagkamali ako. Alam mo ba kung gaano kita na-miss noong wala ka? Wala na kaming ugnayan ni Lin Weiwei, tapos na ang lahat sa amin. Mahal, sorry na. Sumama ka na sa akin pa uwi. Bitawan mo ako.
Ipaghiwalay ka kay Lin Weiwei? Anong paki ko doon? Matagal na tayong divorced? At ang sarili ko ngayon ay parang linyang paralel sa iyo? Hinding-hindi na muling magtatagpo. Naloko mo lang akong pirmahan ang divorce papers. Ayaw ko talagang makipaghiwalay sa'yo. 1 taon na ang lumipas simula nang magkahiwalay tayo. Ako lang mag-isa sa loob ng walang lamang kwartong iyon. Alam mo ba kung gaano kita na-miss? Inalala ko ang lahat ng mga alaala natin noong magkasama pa tayo. Naiisip ko lahat ng mga sakripisyo mo sa akin. Hindi ko kayang wala ka. If nagkamali ako, mama ka na sa akin pa uwi, please. Ang tagal na nating hiwalay, pagkatapos ay sasabihin mo, yan sa akin ngayon, hindi ka ba nandidiri? Tapos na tayo? Wala na tayong ugnayan? Huwag ka nang mag-aksaya pa ng oras? Hindi ko hahayaang matapos lang ito ng ganito. Pagkatapos ng mahabang panahon, ngayon ko lang nalaman ang tunay kong nararamdaman. Ikaw ang taong mahal ko, hindi ang kahit sinong ex, at lalong hindi si Lin Weiwei. Ilang taon tayong kasal? Ilang beses kitang binigyan ng pagkakataon? Kung kailan lang ngayon mo naisipan na ayusin ang nararamdaman mo, hindi ba't parang sobrang huli na? Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Hayaan mo akong bumawi sa'yo. Sige na. Oo nga pala, ito ang paborito mo. Kaiba ito sa dating fake diamond na bigay ko. Mas mahal ito kaysa sa ibinigay ko kay Lin Weiwei ng higit sa 10 beses. Patawarin mo na ako. Pakiusap. Napakamaal sa halaga ng bagay na iyan. Itago mo na lang iyan, Mr. Shu. Baka mamaya ay mahulog pa sa sahig. Hindi ko iyan kayang bayaran. Hindi mo ba talaga ako mabibigyan ng kahit huling pagkakataon man lang? Ang pinagsamahan natin, itapon mo na lang ba ng ganoon kadali? Ang pagkakataon ay para lang sa mabuting tao, hindi para sa isang katulad mong gago. Bibilang ako hanggang 3. Lumayas ka na sa harap ko. Kung hindi, ay tatawag ako ng guard. Kahit hindi mo ako mapatawad, ayos lang. Pero matitiis mo bang makitang kalalabas pa lang ng bata ay wala na agad siyang tatay? Kung may tatay man ang anak ko o wala, ano namang kinalaman mo doon? Tsaka hindi mo naman siya anak. Kay tagal nating nagsama noon, hanggang kailan mo ba ako lolokohin? Nagpaimbestiga na ako. Ako, ang tunay na ama ng batang iyan. Nanaginip ka yata? Noong nabuntis ako, magkasama kayo ni Lin Weiwei, kaya paano mo nasabing anak mo siya? Ibig sabihin, nabuntis ka bago tayo nagkahiwalay. Alam ko ang lahat dahil sa inimbestigahan kita. Noong nasa ospital ka, simula nang mabuntis ka hanggang manganak, lagi kang mag-isa at wala ni minsan na may ibang lalaking nagpakita. Kung hindi akin ang batang ito, kanino siya? Alam kong nagkamali ako sa iyo, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon, kahit isang beses lang, na maging isang ama. Please, magpakasal tayo uli. Papatunayan ko sa iyong nagbago na ako. Suyan, dahil mukhang kaawa-awa ka naman, sasabihin ko na ang totoo. Walang ama ang anak ko, at ang dahilan kung bakit ako mag-isa ay dahil hindi kailangan ng anak ko ng ama sa pamamagitan ako ng IVF na buntis. Artificial na pagbubuntis? Ano ang artificial insemination? Pareho na tayong matanda. Dapat ay naiintindihan mo na iyon. Hindi ko na kailangang magpaliwanag pa sa iyo, di ba? May asawa ka. Bakit kailangan mo pang magpa-artificial insemination? Niloloko mo ako. Sa tingin mo ba kailangan pa kitang lokohin? Gu, mabuti po ang inyong pangangatawan. Ang inyo pong asawa ay wala ring masamang bisyo o kahit anong sakit sa katawan. Bakit po ninyo napiling magkaroon ng anak sa ganitong paraan? Maaari rin itong makasama sa inyong katawan. Hindi po ito pinahihintulutan dito. Doktor, hindi nakatuon sa akin ang puso ng asawa ko at malapit na kaming maghiwalay. Ginagawa ko ito dahil gusto ko lang ng anak na talagang akin. Dahil desisyon mo iyan, pakipirmahan na lang po ito. Kapag nakahanap na kami ng tamang donor, tatawagan ka namin. Ngayon, naiintindihan mo na ba? Ang anak ko ay walang kahit anong kaugnayan sa'yo. Siya ay para sa akin lang. Pakiusap naman, huwag mo na kaming gambalain ng anak ko, kundi ay talagang papatawan kita ng parusa. Anong ginagawa mo? Anong gagawin mo? Bitiwan mo siya. Shuyan, huwag mong hawakan ang anak ko. Sa ilang salita mo lang na yan, mapapatunayan mo ng hindi ko anak to. Tingnan mo, kamukhang kamukha ko siya. Siya ang anak ko. Uulitin ko sa iyo, ang anak ko ay wala kang kaugnayan sa kaniya. Huwag mo siyang hawakan. Isasama ko siya ngayong araw. Ipa-DNA test ko siya. Kapag lumabas ng resulta kung sa akin nga ba siya o hindi, doon ay malilinawan ang lahat. Anong karapatan mong kunin ang anak ko para ipa-DNA test? May sakit ka ba sa utak? Kukunin ko siya ngayong araw. Anak ko siya. Huwag mo akong harangin. Huwag mo siyang hawakan. Huwag mo akong sagarin. Huwag mo akong sagarin. Kanina pa ako nanonood dito sa laki mong lalaki. Nananakot ka ng babae. Lalo na't isa siyang inay, nakakapanganak lang. Tao ka pa ba? Delivery driver ka lang? Wala kang pakialam dito. Ngayon, pakikialaman ko talaga ito. Subukan mong lumapit pa ng isang hakbang at huwag kang magrereklamo kapag pinatulan kita. Kilala mo ba kung sino ako? Sinasabi ko sa'yo, problema namin ito ng pamilya ko, layas na. Kahit delivery driver lang ako, isa akong taekwondo black belter. Gu Xiaoyu, dahil may nagpoprotekta sa iyo ngayon, papalampasin ko muna ito. Pero sasabihin ko sa iyo, balang araw,
mapipilitan kang makipagbalikan sa akin. Hinding-hindi ako makikipagbalikan sa iyo kailanman. Itigil mo na ang pangarap mong iyan. Ayos ka lang ba? Hindi ka ba nasaktan? Ayos lang ako. Salamat ha. Kung hindi dahil sa tulong mo ngayong araw, mapapahamak sana ang anak ko. Wala iyon. Hindi ko lang talaga gusto ang mga lalaking nananakit ng mga babae. Dapat silang parusahan. Miss, hindi ba nagkita na tayo dati? Ikaw. Pasensya na, pagkakamali ko. Pagkakamali ko talaga. Miss, ako yung donor at ikaw ang benepisyaryo. Napakaliit talaga ng mundo. Hindi sa ganoon. Nagkakamali ka siguro. Nagpatingin lang ako dito. Bakit ka mahihiya? Nakatadhana talaga ito. Hindi ko akalaing magkikita tayo rito. Pasensya na talaga, nagmamadali kasi ako sa ospital noon, kaya hindi ako nakahingi ng paumanhin sa'yo. Ay naku, ako ang nakabangga sa iyo. Dapat ako ang humihingi ng tawad. Noong araw na nag-donate ako, nagmamadali ako mag-deliver ng pagkain kaya napabilis ang takbo ko. Gusto mo bang ilibre kita ng pagkain? Parang malamig na ang mga pagkain mo. Paniguradong hindi ka pa nabubusog. Wag na po, uuwi na ako. Sandali, dahil sa pagkakataong ito, maging magkaibigan na tayo. May alam akong restaurant sa malapit. Napakasarap ng pagkain doon. Halika, isasama kita. Salamat pero huwag na. Hindi pa ako nagugutom. Dahil ba sa mababa ang tingin mo sa isang food delivery rider na gaya ko, kaya ayaw mo akong kausapin? Hindi po ganoon. Ang sa akin lang ay... Huwag ka nang mahiya, dahil magkakilala na tayo. Maging magkaibigan na tayo. Ako pala si Luming, ikaw? Kumusta? Ako naman si Gu Xiaoyu. At ito naman ang anak kong si Chen Chen. Napakagandang bata naman, mga ilang buwan na ba siya? Sa ganitong yugto, mabilis ang paglaki ng bata kaya maraming bagay ang dapat bigyang pansin. Marunong ka rin pala mag-alaga ng bata? Siyempre naman, mayroon kaya akong professional na sertipiko bilang babysitter. Mamaya, tuturuan kita kung paano mag-alaga ng ilang buwang gulang na sanggol. Kapag walang maayos na paraan sa pag-aalaga, maaapektuhan ang paglaki ng bata sa hinaharap. Taekwondo black belt tapos sertipikadong babysitter? Mr. Lu, delivery rider ka ba talaga? Marami lang akong alam na abilidad. Halika na, ituturo ko sa iyo ng maayos ang tamang pag-aalaga ng bata mamaya. Maraming salamat talaga ngayong araw sa pagtuturo mo sa akin ng maraming kaalaman sa pag-aalaga ng bata. Para sa kaibigan, walang anuman yon. Hindi ba't nagpalitan na tayo ng contact details? Sa susunod tungkol kay Chen Chen, kung may makatagpo kang kahit anong problema, pwede mo akong tanungin. Sige na, ihatid mo na ang mga order mo. Sige. Bye-bye. Bye-bye. Sino yung lalaking naghatid sa'yo kanina? Shuyan, bakit nandito ka na naman? Paano mo nahanap ang bahay ko? Tinitanong kita. Sino yung lalaking naghatid sa'yo kanina? Kung sino man ang naghatid sa akin, anong pakialam mo? Samantalang ikaw? Kailanman ay hindi ko isinapubliko ang personal kong impormasyon. Paano mo nalaman kung saan ako nakatira? Akala mo ba ang mga taon ko sa Haicheng ay walang saysay? Sinabi ko na sa iyo na hindi ako susuko. Papakasalan kita ulit. Iuuwi kita. Sinasabi ko sa iyo, huwag ka nang mangarap. Hinding-hindi na ako makikipagbalikan sa iyo. Itigil mo na ang kahibangan na ito. Xiaoyu, nakikiusap ako sa iyo. Bigyan mo pa ako ng huling pagkakataon, pwede ba? Aalagaan kitang mabuti pati na ang bata. Nakikiusap ako. Sumama ka na sa akin. Parang awa mo na. Shuyan, kumalma ka. Kumalma ka. Hindi ako makakalma. Wala naman talaga akong balak makipaghiwalay sa iyo. Niloko mo lang ako. Dapat kang sumama sa akin. Bitawan mo ako? Bitawan mo ako. Hindi ka gustong makita ni Xiaoyu. Hindi mo ba naririnig? Bakit ka ba laging nandyan? Xiaoyu, karapat dapat ka bang tumawag sa kanya ng ganyan? Ano ka ba sa tingin mo? Sinasabi ko sa iyo, ito ay usapang pamilya namin ng asawa ko. Wala kang kinalaman dito. Asawa? Napakalakas ng loob mong tawagin siyang asawa. Sa tingin ko ngayon, dapat mong ilagay sa lugar ang sarili mo, ikaw ay ang dating asawa ni Miss Gu. Dating asawa? Anong dating asawa? Anong sinasabi mo? Shuyan, bitawan mo ako. Hindi ito ang lugar para mag-eskandalo ka. Ito ay usapan nating dalawa. Bakit alam niya? Sinabi mo ba sa kanya? Ito ay usapang pamilya natin. Bakit mo sinasabi sa ibang tao? Usapang pamilya nyo. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Kung talagang mahalaga sa iyo si Xiaoyu, bakit naging ex-husband ka na niya? Akala mo ba hindi ko kaya? Shuyan, hiwalay na tayo. Wala na tayong kahit anong relasyon, pakiusap. Huwag mo nang gambalain ang buhay ko. Kung ayaw mong makipagbalikan sa akin, sige, pwede akong mawala. Pero huwag mo namang piliin ng isang lalaking tagahatid lang ng pagkain. Ibinababa mo talaga ang sarili mo, Gu Xiaoyu. Shuyan, sinasabi ko sa'yo, ayusin mo ang pananalita mo. Bakit? Tinamaan ka ba sa sinabi ko? Isang taon pa lang ang nakalipas mula nang maghiwalay tayo, pero inilalabas mo ng bata para makipagkita sa lalaking ito. Wala ka bang kahihiyan, Gu Xiaoyu? Shuyan, iniisip mo ba na lahat ng tao ay walang hiya gaya mo? Sinasabi ko sa'yo, kaibigan ko si Mr. Lu.
Kaya hindi ko hahayaang hiyain mo siya. Gagawin kong malinaw ang lahat ngayon, matagal na tayong hiwalay, at wala na tayong anumang relasyon, wala kang pakialam kung sino ang katemo ko, at wala rin akong pakialam sa mga taong kinakatemo mo. Wala tayong utang sa isa't isa, at magmula ngayon, kanya-kanya na tayo ng buhay. Pakiusap, wag mo na akong gambalain dahil ayaw na kitang makita pang muli. Narinig mo ba? Ayaw na kayang makita ni Xiaoyu? Kung patuloy mo pa rin siyang gagambalain, wag mo akong sisihin kung parusahan kita. Sige, aalis na ako, okay ba? Pero sinasabi ko sa inyong dalawa tungkol sa nangyari ngayong araw, hindi pa tayo tapos. Kamusta? Hindi ka naman ba natakot? Os naman ako. At hindi na naman ako bata. Pero hindi ko inasahan na magagawa niyang hanapin ang bahay ko. Mukhang kailangan ko ng lumipat ng bahay dahil baka mapahamak si Chenchen. Kapag handa ka ng lumipat, babalik ako para tulungan ka. Oh, bilisan mo at isama mo na si Chenchen para makapagpahinga sa loob. Babantayan ko muna kayo rito sa malapit at kapag nagpakita pa ang lalaking iyon para gambalain ka, hindi ko siya papatawarin. Wag na, nakakahiya naman po sa inyo. Ayos lang. Nandito rin naman ako para maghatid ng mga order. Salamat talaga sa tulong mo ngayong araw at salamat din sa pagtuturo sa akin ng maraming paraan sa pag-aalaga kay Chenchen. Walang anuman, dahil kung sa relasyon ng dugo ang pag-uusapan, ako rin naman ang ama ng iyong anak. Mauuna na ako. President Gu, sabi mo ang delivery rider na iyon ang tunay na ama ni Chenchen. Totoo bang may ganoong klaseng pagkakataon sa mundo? Sa tingin ko, magkahawig sila. Kaya sigurado akong hindi ako nagkakamali. Bilang isang iginagalang na chairman ng Gu Group, hindi ka pani-paniwalang nagkaroon ka ng anak sa isang delivery rider. Nakakahiya kung malalaman ito ng iba. Anong problema sa pagiging delivery rider? Nagtratrabaho siya ng marangal para kumita? Ano ang problema roon? At si Mr. Lu ay mabuting tao. Mabait, matulungin, marunong mag-taekwondo, marunong mag-alaga ng sanggol, at marunong din magluto. Saan ka pa makakakita ng ganoon kabilib na lalaki? President Gu, dahil sa bilib mo sa kanya, huwag mong sabihing may gusto ka sa kanya. Huwag kang magsabi ng ganyan, humahanga lang ako sa kanya, at wala na akong ibang iniisip. Ikaw talaga, kung ano-ano ang tumatakbo sa isip mo araw-araw. Siya nga pala, tulungan mo akong maghanap ng bagong matitirhan, baka kailangan ko na ulit lumipat. Lilipat ka na naman? Baka dahil nahanap ka na ng dating asawa mo? Sige po, maghahanap ako agad. Sa pagkakataong ito, maghahanap ako ng lugar na malayo at tago. Tingnan natin kung mahahanap pa niya kayo roon. Young Master. Di ba sinabi ko na? Gusto ko lang makaranas ng simpleng buhay, kaya wag niyo na akong hanapin. Babalik din ako kapag natapos na ito. Ang chairman po ang nagpapabalik sa inyo. May mga delivery pa akong hindi natatapos. Sabihin mo kay Mama, babalik ako pagkatapos ko itong i-deliver. Young Master, sabi ng chairman, dapat bumalik ka na ngayong gabi. Kung hindi ka papayag, mapipilitan akong kaladkarin ka pabalik. Ang tagal ko na ditong nagbabantay, hindi na siguro siya guguluhin pa ng dati niyang asawa, di ba? Sige, alam ko na. Tapusin ko lang itong huling delivery at sasama na ako sa inyo. O sige na. Ma, bakit mo po ba ako pinatawag? Ano pa nga ba? Siyempre tungkol ito sa iyong pagpapakasal. Lahat ng mga pinili ko para sa iyo ay mga anak ng mayayamang pamilya sa Haicheng, mga kapantay natin ang estado. Bakit wala ka kahit isang nagustuhan? Ayaw mo silang makilala. Bak mo bang maging single habang buhay? Ma, hindi ko po sila gusto. Kahit makipagkita pa ako ay wala rin namang mangyayari. Kaya pakiusap, huwag mo na akong pilitin, okay? Pinipilit kita. Napipilitan lang din naman akong pilitin ka. Tayo sa pamilya Lu, ikaw lang ang tanging tagapagmana. Kung ayaw mong magpakasal at magkaroon ng anak, kanino natin ipapamana ang kumpanyang ito sa hinaharap? Sige po, alam ko na po ma. Ipinapangako ko. Ngayong taon ay talagang magpapakasal na ako. Iyan din ang sinabi mo noong nakaraang taon. Kahit sino pang babae sa Haicheng ang piliin mo, hindi ako naniniwalang wala kang mapipili kahit isa. Bigla ko lang naalala tungkol sa sinasabi niyo na tagapagmana. May anak na po ako, may kasunod na henerasyon na ang pamilya Lu. Anong sabi mo? May anak ka na? Paano nangyari iyan? Hay nako, sasabihin ko sa inyo kapag may oras na ako. Pagod na po ako ngayong araw. Magpapahinga na po ako. Bata ka, bakit mo ako bibitin ng ganyan? Ipaliwanag mo ito sa akin ng maayos. Hay! Itong batang ito talaga, nakakasakit ng ulo. Pumunta ka at mag-imbestiga. Alamin mo kung sino ang mga nakasama ng anak ko kamakailan at kapag may balita na, ipaalam mo agad sa akin. Opo, madam. Anak, hay nako, bakit uminom ka na naman ng marami? Nasaan ang manugang ko? Naiuwi mo ba siya? Ma, kalimutan niyo na po iyan.
hindi na babalik ang babaeng iyon. Ano? Paano na ito? Masyadong malaki na ang nalulugi sa kumpanya natin sa mga nakaraang taon. Kung ang Gu Xiaoyu na iyon ay hindi tutulong sa atin, hindi na magtatagal, ay talagang malulugi na ang pamilya Su. Ma, iniwan na ako ni Gu Xiaoyu. Iyon pa rin ba ang iniisip mo? Kaya pala ayaw nang bumalik ng asawa ko. Ginagawa niyo lang siyang tagagawa ng pera. Sinong gugustuhing makasama kayo? Ano ba ito? Bakit mo sa akin sinisisi? Ha? Asawa mo si Gu Xiaoyu, pero ikaw ang nagtaboy sa kaniya? Kung hindi ka sana laging nagpapakahirap sa una mong pag-ibig, hindi pumunta para makita si Lin Weiwei, tin mo ba maghihirap ang pamilya natin hanggang sa ganitong kalagayan? Noon marangya ang buhay ko, nakukuha ko lahat ng gusto ko, pero ngayon, kailangan ko nang magtipid ng husto. Hindi pa kita sinusumbatan, may gana ka pang manisi sa akin. President Xu, nandyan ka na pala. Sobra talaga kitang namiss. President Xu, bakit mo ba ako palaging iniiwasan? Alam mo ba kung gaano kita namimiss? President Xu, hindi ko talaga kayang wala ka. Lin Weiwei, isa ka ba talagang makulit na linta? Bakit ba panay ang habol mo sa anak ko? Magsalita ka, ano ba talaga ang kailangan mo? Tita, hindi ko po hinahabol si President Xu. Mahal ko po siya at gusto ko siyang pakasalan. Tita, maniwala po kayo sa akin. Magiging isa po akong mabuting asawa at mabuting menugang. Tita, pakiusap, hayaan niyo po si President Xu na pakasalan ako. Umalis ka na rito. Lin Weiwei, ilang beses ko bang dapat sabihin sa'yo? Sa mga mata ko, isa ka lang kasangkapan. Kahit kailan ay hindi kita minahal, pwede bang wag ka nang magpakita sa harap ko? Ni isang salita ba ngayon, ay ayaw mo na ring sabihin sa akin? Malinaw naman na tapos na ang lahat sa inyo ni Gu Xiaoyu. Bakit hindi natin subukang magsimula muli? Kung natatakot kang may masabi ang mga tao sa kumpanya, aalis na ako sa trabaho ngayon din. Basta't kasama kita, handa akong gawin ang lahat. Sa puso ko, si Gu Xiaoyu lang ang mahalaga. Pero matagal na ka na niyang hindi mahal. Ginagamit niya lang ang pagmamahal mo sa kanya para paglaruan at pahirapan ka. Hindi mo ba maintindihan? Sa mundong ito, ako lang ang tanging taong tunay na nagmamahal sa iyo. Naintindihan ko. Pero, utang ko ito sa kanya. Ito ang aking kaparusahan. Noong nagsama kayo ni Gu Xiaoyu, alam kong hindi iyon dahil sa pag-ibig. Bakit ngayong nagkahiwalay na kayo, imbes na kalayaan, ay naging tanikala pa ito? Tama na. Ilang beses ko pa bang uulitin sa'yo? Hinding-hindi ko susukuan si Gu Xiaoyu. Burahin mo na sa isip mo ang balak mong magpakasal sa akin. Dapat lang na muli kaming magsama at ibabalik ko siya sa bahay. Pero hindi ko maintindihan, bakit mo ba ito ginagawa? Ang makasama ang taong hindi ka mahal habang buhay, hindi mo ba nararamdaman na kaawa-awa ka? Hindi na ito usapin ng pagmamahal. Sa mundong ito, para sa akin na si Shuyan, siya lang ang karapat-dapat maging asawa ko at siya lang ang tanging dahilan kung bakit kusa akong nananatili sa tabi niya. Wala siya. Wala rin akong kwenta sa lahat ng bagay. Hindi ito basta simpleng relasyon lang gaya ng pagliligawan. Naiintindihan mo ba iyon? Pero Shuyan, pwede rin naman tayong bumuo ng pamilya. Anong lamang ni Gu Xiaoyu sa akin? Pakasalan mo ako at magkaroon tayo ng anak. Maari rin tayong maging masayang pamilya. Ipinapangako ko sa iyo na hinding-hindi ako magiging mas mababa kay Gu Xiaoyu. Hinding-hindi ako gagaya sa kanya na bigla ka na lang iiwan. Maliban sa iyo, wala na akong ibang gusto. Sabi ng tama na. Kailangan ko pa bang sabihin sa iyo ng mas malinaw para maliwanagan ka? Sinasabi ko sa iyo, hinding-hindi ako magiging para sa iyo. Alam mo ba kung bakit? Dahil hindi ka karapat-dapat. Nagsama kami ng unang pag-ibig ko dahil siya ang aking pinakainiingatan. Nagsama kami ni Gu Xiaoyu dahil kaya niya akong tulungan na magtagumpay. Eh ikaw, maliban sa kamukha mo ang unang pag-ibig ko, ano pa ba ang silbi mo? Sa tingin ko, isa ka lang walang kwentang tao. Simula sa araw na ito, tanggal ka na sa kumpanya. Tingnan ko lang kung paano ka pa makakahabol sa akin. Ganoon pala ang tingin mo sa akin. Isang walang kwentang tao. Puro kasinungalingan lang ang lahat. Kasinungalingan lang. Purong kasinungalingan. Xiaoyu. Heto ang binili ko para sa bata. Tingnan natin kung magustuhan ito ni Chen Chen. Teka, nasaan si Chen Chen? Kalalabas lang nila ng yaya para maglaro. Bakit ka na naman bumili ng ganito karami? Hindi madaling mag-deliver ng pagkain at itong mga laruan na ito, bata pa siya kaya hindi pa niya ito kailangan. Magtipid ka muna sa gastos. Wala iyon. Basta't magugustuhan ni Chen Chen, gagawin ko ang lahat. Ang galing mong sumipsip. Iniisip mo ba talagang ikaw ang tatay ni Chen Chen? Sekretarya Jiang, anong klaseng pananalita iyan? Malaki na ang naitulong sa atin ni Luming, kaya maging magalang ka sa kanya. Magpahinga ka muna sandali, ikuha kita ng tubig. Sinasabi ko sa iyo, dahil lang nakatulong ka kay President Gu, ay huwag kang masyadong abusado. Ikaw at si President Gu ay kailanman hindi magiging posible.
Mabuti pang kalimutan mo na iyan. Sekretarya Jiang? Magkaibigan lang. Kami ni President Gu? Ano bang ibig mong sabihin? Ang mga taong tulad mo, matagal ko na kayong nabasa. Gusto mo lang gamitin si President Gu para makaangat ka sa buhay, di ba? Sinasabi ko sa'yo, si President Gu ay minsan na nasaktan ng isang lalaki. Hanggat nandito ako, hinding-hindi ko hahayaan na masaktan siyang muli. Paano kung masigit pa ako kay President Gu? Bibigyan mo ba kami ng basbas? Ikaw? Huwag kang managinip ng gising. Hinding-hindi mangyayari ang araw na iyon. Ano ang pinag-uusapan nyo? Nagpapaturo lang po ako kay Mr. Lu tungkol sa mga tips sa pag-aalaga ng bata. Para sa susunod na wala kayo, kaya ko na mag-isang alagaan si Chen Chen. Talaga? Oo, tama yon. Napakadetalye ng mga tinanong ni Sekretarya Jiang. Xiaoyu, ang kumpanya mo ba ay may pinagdadaan ng problema ngayon? Sabihin mo lang kung may kailangan ka, tutulungan kita. Teka lang, anong sabi mo? Sa'yo hihingi ng tulong? Anong magagawa mo para tumulong? President Gu, tingnan mo siya, ang hilig niyang magmayabang. Mukhang hindi mapagkakatiwalaan ang taong ito. Lumayo ka na sa kanya. Hindi ako nagyayabang. Pagdating sa Haicheng, talagang may magagawa akong tulong. Ang dami mong kwento. Tama na yan, Sekretarya Jiang. Huwag mo nang asarin si Luming. President Gu, hindi ko lang talaga gusto ang pagkukunwari niya. Parehong-pareho sila ng dati mong asawa. Ayoko lang na maloko ka na naman. Baka lalo ka lang masaktan. Sekretarya Jiang, huwag kang mag-alala. Hindi ako katulad ni Shuyan. Bilang kaibigan man, o kung ano pa man, hinding-hindi ako gagawa ng ikakasama ni Xiaoyu. Napakadaling sabihin yan. Siya nga pala, President Gu. Sa loob ng ilang araw ay birthday na ni Chen Chen. Dapat ba natin itong ay celebrate ng maayos? Nako, asyadong naging abala ang kumpanya kamakailan, nakalimutan ko na tuloy iyon. Gawin natin ito. Asikasuhin mo na ang lahat. Sa araw na iyon, imbitahin mo ang lahat ng tao sa kumpanya para masaya at maingay. Sige po. Siya nga pala, pumunta rin dapat si Luming. President Gu, tungkol naman sa kanya, wag na lang sana siyang isama. Hindi. Kailangan kong pumunta sa party na yon. Sa usapang medical, ako ang tatay ng bata. Di ba? Ang yabang mo talagang tingnan. President Gu, anong nangyari? Anong nangyari? Anong nangyayari? President Gu, hindi rin po namin alam ang nangyayari. Ang mga investor natin, bigla nilang binabawi ang lahat ng kanilang puhunan, lalo na si President Wang, matapos niyang magpasok ng 10 milyong dolyar. Ngayon ay binabawi niya rin ito. Anong sinabi mo? Nasaan si President Wang? Nasa lobby po siya sa ibaba. President Gu, dumating ka rin sa wakas? Kanina pa kami naghihintay. President Wang? Bakit mo siya kasama? Inutusan ko si President Wang na bawiin ang puhunan niya at ako na ang sumagot sa lahat ng kailangang bayaran. Ibinigay ko pa ang lahat ng shares sa kumpanya ko kay President Wang. Naku, masyadong formal? Huwag na mahiya. Ha ha ha. Suyan, anong ibig mong sabihin? Ibig sabihin, halata naman na. Nais kong malugi ang kumpanya mo. Alam kong ang kumpanya mo ay nahaharap sa mga problema ngayon. Kung walang pondong papasok, malamang maging ang pasahod sa mga tauhan mo ay hindi mo na kayang bayaran. Talagang kakaiba ka rin? Para lang malugi ang kumpanya ko, handa mong ibigay ang lahat ng ari-arian mo sa iba? Bakit mo ba ito ginagawa? Bakit? Para mabawi kita? Xiaoyu, alam kong marami akong pagkakamali at palagi kong iniisip ang dati kong pag-ibig pero nagbago na ako ngayon. Maari bang bumalik ka na sa akin? President Gu, huwag kang masyadong malupit. Nakita ko ang ginawa ni President Xu. Lahat ng pagpupursige niya para sa iyo, naanting na ang puso ko. Patawarin mo na si President Xu. Xiaoyu, ay hindi. Mrs., bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Tingnan mo, para sa iyo, handa kong iwanan ang lahat? Hindi pa ba ito sapat para ipakita ang katapatan ko? Napag-isip-isip ko na, kahit pa ang anak mo ay hindi sa akin at wala kaming anumang relasyon sa dugo, ituturing ko pa rin siyang sariling anak. Handa ko siyang ituring na parang sarili kong anak na babae. Bigyan mo ako ng huling pagkakataon. Ayaw mo naman siguro makita ang kumpanyang pinaghirapan mo na mawala lang sa wala. Hindi ko akalaing sa loob lang ng 1 taon ay magiging ganito ka kawalang hiya. Ito ba ay pagsamo?
O pilitan na ito? Basta pumayag kang pakasalan ako muli, kahit ang pinakamalalang bagay ay handa kong gawin. Xiaoyu, totoong mahal kita. Bumalik ka na sa piling ko, ayos ba? Nakakasuka ka. Alam mo naman kung paano naghirap si President Gu para itatag ang negosyong ito, tapos gagawin mo ito sa kanya. Pagmamahal ba ang tawag mo rito? Manahimik ka nga. May karapatan ka bang magsalita? Sa nangyari sa amin ni Xiaoyu, tiyak na may kasalanan ka rin, di ba? Ikaw, Hayaan mo na siya. Ang pakikipag-usap sa ganyang klaseng tao ay pagsasayang lang ng oras. Xiaoyu, pumili ka na. Ang pakasalan ako uli at umuwi sa akin o ang panoorin ang iyong pinaghirapan na mawala na parang bula. President Gu, Mukhang hindi naman mahirap ang pagpili, di ba? sa pagsasama ninyo noon bilang mag-asawa, dapat magkaayos na kayo ngayon. Walang hindi na pag-uusapan sa pagitan ng mag-asawa. Patawarin mo na si President Chu. President Gu, kakatanggap lang namin ng 30 milyong dolyar na bayad. Sino ang nagpadala nito? Kanino nang galing ito? Hindi rin po namin sigurado. Mukhang anonymous po ang naglipat nito. Imposible yan. Sa buong Jiangcheng, bukod sa akin, sino pa ang may kakayahang maglabas ng ganyang kalaking halaga? Ako iyon. Xiaoyu, natanggap mo ba ang pera? Kung hindi pa sapat, magpapautos ako na dagdagan pa ang pinadala sa iyo. Ikaw. Sinasabi mo ba na sa iyo galing ang perang ito? Oo naman. Hindi ba sinabi ko na sa inyo na kapag may problema, ay lumapit kayo sa akin at kaya ko talagang tumulong. Isa ka lang namang hamak na tagahatid ng pagkain. Anong klaseng biro ito? Kahit kailan, hindi ka makakalabas ng 10,000 dolyar. Hindi nagbibiro si Luming. Para sa akin, ang 30 milyong dolyar ay barya lamang. Barya lang? Sino ka ba sa akala mo? President Wang. Huwag kang makikinig sa pinagsasabi niya. Siguradong niloloko lang tayo niyan. Huwag kang mahulog sa patibong niya. President Wang, pinapayuhan kita na sa mga taong ganyan ay putulin mo na ang lahat ng ugnayan para hindi ka madamay sa gulo. Sino ka ba? Para utusan ako ng ganyan. Lu. Young Master Lu. Ay, ito. Bakit po ganyan ang suot nyo? Dapat alam mo na, mahilig akong sumubok ng ibang klaseng buhay. Maganda ang panahon nitong mga nakaraang araw. Kaya naghatid muna ako ng mga order. President Wang, sino ba itong delivery man na ito? Bakit? Bakit takot na takot ka sa kanya? Naku, bulag ka ba? Siya ang ating Haicheng Chamber of Commerce, ang anak ni Chairman Lu, si Young Master Lu. Kapag ginalit mo siya, siguradong lagot tayo sa buong Haicheng. Si Haicheng Chamber of Commerce? Pasensya na, itinago ko muna ito at hindi agad nasabi sa iyo ang tunay kong pagkatao. Sinasabi ko na nga ba? Kahit nagde-deliver ng pagkain, ay marami ka pa ring alam na mga kasanayan. Matagal ko nang napansin na may kakaiba. Ano? President Gu, matagal mo na po palang alam? Bakit hindi niyo po sinabi agad sa akin? Baka nakapagsalita ako ng masama sa kanya? Xiaoyu, wala ka bang naramdamang gulat? Tungkol sa pagkatao ko? Wala namang dapat ikagulat doon. Ang tinitingnan ko ay ang pagkatao mo, hindi ang kung anong yaman mo. Pero para sa araw na ito, gusto kong magpasalamat sa iyo. Dahil kung wala ka, hindi ko mababayaran ang sahod ng mga empleyado ko at tiyak na hiyang-hiya ako sa kanila. Gu Xiaoyu, kaya naman pala napakabilis mong makipagdiborsyo sa akin. Dahil pala palihim kang nakipaglandian sa Haicheng Chamber of Commerce na ito. Sinabihan mo akong mukhang pera at gumagamit lang ng mga babae para maabot ang katayuan ko ngayon. Pero ikaw, hindi ba't ganun ka rin? Sa tingin ko, ay nagkakamali ka. Ang pagkakakilala namin ni Xiaoyu ay aksidente lamang. At kailanman ay isang matatag at independiyenteng babae, si Xiaoyu. Hindi siya umaasa sa kahit kanino. Hindi umaasa sa kahit kanino. Oh, nakuha ko na. Kayong dalawa, lihim na tumalikod sa akin para magkaroon ng anak. Kaya pala ikaw, Gu Xiaoyu, ay ayaw mo nang bumalik sa akin. Kayong dalawang walang hiya. Gaano nyo na ba katagal inililihim ito? Magsalita kayo. Pinapayuhan kita na rumespeto ka sa pagsasalita kay Xiaoyu, kung hindi ay gagawan kita ng hindi maganda. Shuyan, ngayong narito na tayo, hindi na rin ako maglilihim sa'yo. Ang bata ay totoo ngang sa amin ni Luming, pero ito ay sa pamamagitan ng artipisyal na pagbubuntis, hindi pa kami magkakilala noon.
Pagkatapos mo akong sabihan yan, sa tingin mo ba, maniniwala ako? Ito ang katibayan ng donasyon ko. Maniwala ka man o hindi, ang mga sinabi ni Xiaoyu ay ang katotohanan. Ano? Hindi ka pa ba naniniwala matapos makita to? Sekretarya Jiang? Ito ang pruweba ng operasyon ko. Maaari mong i-check ang petsa na nakasulat. Kung tugma ba, Hindi maaari. Imposible ito. Peke ito. Siguradong nagsasabuatan kayo para lukuhin ako, di ba? Hindi ito maaari. Xiaoyu, 3 taon na tayong kasal. Hindi ako naniniwalang magagawa mo to sa akin. Xiaoyu, wala na akong kahit ano ngayon. Ikaw na lang ang natira sa akin. Xiaoyu. wala nang kahit ano? Parang mali yata? Hindi ba't nasa iyo pa si Lin Weiwei? Napakalalim ng pagmamahal niya sa iyo, at ang mukha niya ay kaparehong-kapareho ng mukha ng iyong unang pag-ibig. Para sa iyo, siya ang mas bagay na makasama mo habang buhay. Lin Weiwei. Pinaalis ko na siya. Shuyan? Hindi ko talaga maintindihan. Bakit kailangan mong laging saktan ang mga taong nagmamahal sa'yo? Kahit pa may galit si Lin Weiwei sa akin, at madalas niya akong kalabanin, ngunit nakikita ko, tapat ang pagmamahal niya sa iyo. Pinaalis mo pa siya? Ano ba talaga ang gusto mo? Narinig mo na ba ang kasabihan na, ang taong gustong makuha ang lahat, ay walang matitira sa huli? Tama, sang-ayon kami. Shuyan, noong simula, kung nalaman ko lang na hindi mo pa nakakalimutan ang una mong pag-ibig, hindi sana ako nakipagrelasyon sa iyo. Nung una, ninais kong makasama ka habang buhay. Pero simula nung paulit-ulit niyong inayakan ni Lin Weiwei ang dignidad ko, ang pag-ibig ko sa iyo ay tuluyan ng naubos. Ang bagay na basag na, ay mananatiling basag na talaga. Kahit gaano pa ito kumpunihin, hindi na ito maibabalik sa dati. May karapatan kang habulin ang tunay mong pag-ibig, pero hindi dapat na habang hindi mo maiwan ang mahal mo, ay hinahangad mo rin akong manatili para malasap ang init ng pamilya. Sa pagitan nating dalawa, tapos na ang lahat. Sana sa buhay na to, ay hindi na tayo muling magkita pa. Paalisin siya? Xiaoyu. Xiaoyu, wag mo akong iwan. Xiaoyu. Sige po, lumabas na kayo. Hi. Mahal, nandito ka na? Gutom ka na ba? Gusto mong paglutuan kita? Ma, anong nangyari kay Lin Weiwei? Ay naku. Simula ng araw na iyon, nagkaganyan na siya. Iniisip niyang naikasal na siya sa iyo. Lagi niyang sinasabi ang pangalan mo. Ayaw na siyang umalis dito. Son? Tuluyan na siyang nawala sa sarili. Mahal, kain na tayo. Pasensya na. Lahat ng ito ay kasalanan ko dahil sa pagiging makasarili ko. Kaya ka naging ganito. Tama, si Gu. Xiaoyu, ako talaga ang taong pinakamasama ang nagawa. Ako, yung nakasakit sa 2 babaeng pinakamamahal ako. Ang kinahinatnan ko ngayon ay karapat-dapat lang sa akin. Ma, pagkatapos, ibenta mo na itong bahay. Sapat na to para mabayaran ang lahat ng utang ng kumpanya. Tapos, dalhin mo si Weiwei sa ospital. Mula ngayon, ako na ang mag-aalaga sa kanya. Ito na ang oras para bayaran ko ang mga pagkakamali ko. Mahal, Chen-chen, maligayang kaarawan. Ma, kaarawan ngayon ni Chen-chen. Maging masaya naman po tayo. Bakit po ba kayo malungkot? Siyempre, kaarawan ng apo ko. Masaya talaga ako. Nag-aalala lang ako sa inyong dalawa. San? Pati si Xiaoyu? Malaki na ang anak nyo? Kailan ba kayo magpapakasal?
Napakagal nyo na ring magkasama. Ma, desisyon po namin ang kasal? Kami na po ang mag-aayos niyan. Hindi pwede yan. Si Xiao Yuna, ang pinakamamahal naming manugang sa pamilya Lu, hindi pwedeng. Ipagpaliban na lang ito ng basta-basta. Magbigay kayo ng petsa para makapag-ayos na ako ng maaga. Napakahalagang kaganapan ito para sa pamilya Haicheng. Ma, alam ko pong nagmamadali kayo at nagmamadali rin ako. Pero kailangan po nating maghintay. Dahil hanggang ngayon ay hindi pa tapos ang aking testing period. Gusto kong malaman ni Xiaoyu na karapat-dapat ako sa tiwala niya at kaya kong maging mabuting asawa kay Xiaoyu at mabuting ama kay Chen Chen. Kaya kailangan ko pang magsikap. Tingnan mo tong sinasabi mo. Parang pinalalabas mong napakahigpit ko naman. O sige na, maghati-hati na tayo ng cake. Halika Tara. na, maghahati na ng cake. Ma, ito ang unang piraso para sa inyo. Ayan na, narito na ang cake. Gusto mo ba nito, Chen Chen? Ang chen-chen namin ay mayroon din.